Nang araw na magpapakasal sana kami, bigla na lang bumagsak ang magiging biyenan ko, si Celeste Villa. Isang mahiwagang papel ang ipinasok sa aking kamay. Napakalamig. Hindi matutuloy ang kasal na ito. Tumakas ka na. Pagkatapos ng 7 araw, isang nakakakilabot na lihim ang nabunyag at ako ay nanghina. Araw na yon sa Maynila. Tila nakangiti rin ang araw. Ang gintong sinag ay tila pulot-pukyutan na nakalatag sa kahabaan ng kalsada sa tapat ng Quezon City Hall. Sumasayaw sa pagitan ng mga dahon sa bangketa. Ako si Clara. Suot ang isang malinis na barutsaya. Mahigpit na hawak ang kamay ng lalaking mapapangasawa ko. Siya si Rafael Villa, ang anak ni Direktor Ramon Villa, ang pinuno ng Prestige Medical Center, isa sa pinakapinagkakatiwalaang pribadong ospital sa buong lungsod. Ang puso ko'y parang nagpipista sa lakas ng tibok. Halo ang saya at kaba. Ilang minuto na lang, mag-asawa na kami. Isang mahalagang yugto ng buhay. Tumingin si Rafael sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ngiti. Ganoon pa rin siya. Laging gwapo at formal. Siya ang dream guide ng maraming babae, pero ako, isang babaeng simple lang ang pamilya, ang pinili niya. Ang aming 2 taong pag-ibig ay naging matamis, at ngayon, ang bunga ng lahat ng pinangarap ko. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Rafael sa akin. Ang kanyang mainit na kamay ay marahang pumisil sa aking kamay. Tumango ako. Pilit ang ngiti. Medyo po. Malapit na akong maging siginang villa. Sino ba namang hindi kakabahan? Nang handa na kaming umakyat sa hagdanan ng City Hall, biglang may isang maitim na sasakyan ang huminto sa mismong tapat ng gate. Bumaba si Celeste, ang ina ni Rafael, na may mukhang galit at malamig. Naku, bakit siya nandito sa ganitong oras? Sabi ko sa isip ko. Nakasuot si Celeste ng isang magandang maroon na barutsaya. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Mabilis siyang lumapit sa amin. Hindi man lang pinansin ang pagbati ko at hinila si Rafael sa isang sulok. Bumulong. Nakatayo ako roon. Pakiramdam ko ay naging extra. Isang invisible na alikabok sa gitna ng sarili kong kaligayahan. Maya-maya, bumalik si Rafael na may awkward na mukha. Pasensya na, Clara. Sabi ni Mama, dahil mahalagang araw ito, gusto niyang maging perpekto ang lahat. May dala siyang regalo para sa'yo. Inabot niya sa akin ang isang maliit na velvet box. Binuksan ko at sa loob ay isang matingkad na pulang damit panloob. Nagulat ako. Lumapit si Rafael. Ang boses ay awkward. Sabi ni Mama, ang pagsusuot nito sa loob ay magbibigay ng swerte at magkakaroon tayo ng maraming anak. Pwede mo bang palitan sandali sa CR? Nakaramdam ako ng kaunting awkwardness. Kakaiba ang nangyari. Pero naisip ko, dahil magiging manugang na niya ako, ayaw kong sirain ang araw ng magiging biyenan ko. Pinilit kong ngumiti. Opo. Magpapalit po ako agad. Nang tumalikod ako, may narinig akong mula sa likuran. Lumingon ako at isang magulong eksena ang nakita ko. Nakahandusay si Celeste sa lupa, nakapikit, at ang mukha ay nangingitim. Si Rafael at ang kanyang tatay, si Direktor Ramon, nakalalabas lang, ay agad na inalalayan si Celeste. Ma, anong nangyari sa'yo? Sigaw ni Rafael, puno ng takot. Si Direktor Ramon, gamit ang kanyang matagal ng karanasan bilang doktor, ay mabilis na tiningnan ng pulso at paghinga ng kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi ito maganda. Kailangan siyang dalhin agad sa ospital. Dali. At ang aming planong magpakasal ay bigla na lang naglaho na parang bula. Sa halip na pumasok sa City Hall, nagmamadali kaming pumunta sa Prestige Medical Center, ang ospital ng kanilang pamilya. Ang masaya at maligayang atmosphere kanina ay tuluyang nawala. Napalitan ng pag-aalala at tensyon. Sa ospital, agad na dinala si Celeste sa emergency room. Nakaupo kami ni Rafael sa upuan. Parang sinisilaban ng loob. Si Rafael ay pabalik-balik sa lakad. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkabahala.
Hinawakan ko ang kanyang kamay, sinisikap siyang i-comfort. Huwag kang masyadong mag-alala. Baka low blood pressure lang dahil sa init. Magiging okay lang po siya. Tumingin sa akin si Rafael. Ang kaniyang mga mata ay may kakaiba. Isang pagiging komplikado na hindi ko maintindihan. Tumango lang siya at muling nanahimik. Pagkatapos ng kalahating oras, bumukas ang pinto ng emergency room. Isang matandang doktor ang lumabas at sinabing out of danger na si Celeste, na nasobrahan lang siya sa emosyon at dahil sa pagbabago ng panahon at kailangan siyang i-monitor. Nang marinig yon, lahat ay nakahinga ng maluwag. Habang unti-unting lumuluwag ang tensyon, may kakaibang nangyari nang mag-isa ako sa sulok ng koridor para tawagan ang pamilya ko. Isang lalaking nakasuot ng puting laboratory coat, may face mask at mukhang bata pa ang nagmamadaling dumaan sa akin. Tila hindi sinasadya na nasagi niya ang balikat ko at mabilis na naglakad. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang maliit, malamig na bagay na ipinasok sa aking palad. Nagulat ako. Sinundan ko ang anino ng kakaibang doktor na nagmamadaling naglalakad sa dulo ng koridor at curious akong binuksan ang aking palad. Ito ay isang papel na nakatupi sa apat. Sabi ng kutob ko, may masamang mangyayari. Nagmadali akong pumasok sa malapit na CR, nilak ang pinto, at nanginginig na binuksan ang papel. Sa puting papel ay may ilang mabilis na sulat kamay, ngunit napakalinaw. Bawat letra ay parang karayom na tumusok sa aking puso. Hindi matutuloy ang kasal na ito. Tumakas ka na. May sakit na si Rafael. Niloloko ka lang ng buong pamilya. Nahulog ang maliit na papel mula sa aking kamay. Lumutang pababa sa malamig na sahig. Hindi na ako nakarinig ng anuman. Tanging ang nagpaabos na tunog. Naging malabo ang aking paningin at ang buong mundo sa aking harapan ay biglang nagdilim. May sakit si Rafael. Niloloko ako ng pamilya niya. Ang mga maikling salitang iyon ay paulit-ulit sa aking isipan, tumagos sa aking isip na parang isang walang awa na drill. Winasak ang lahat ng tiwala, kaligayahan, at maging ang kinabukasan na binuo ko. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatayo sa CR ng ospital. Ang amoy ng disinfectant ay lalong nagpakagulo sa aking isip. Yumuko ako para pulutin ang papel. Binasa ito ng maraming beses. Umaasa ako na nagkamali lang ako ng tingin na ito ay isang masamang biro ng isang tao. Ngunit hindi. Ang bawat linya ay malinaw na lumabas, malamig, at walang awa. Ang isang bahagi sa akin ay sumisigaw na ito ay walang kabuluhan. Si Rafael, ang lalaking mahal na mahal ko, na may malusog at gwapong hitsura. Paano siya magkakaroon ng ganoong sakit? Ang pamilya niya, isang respetadong pamilya na may posisyon sa lipunan. Bakit sila magpaplano ng ganoong katha para lukuhin ang isang simpleng babae na tulad ko? Mayroong pagkakamali sa isang lugar, ngunit ang isa pang bahagi sa akin ay hindi mapigilan ng pagdududa. Sino ang kakaibang doktor na yon? Bakit niya kailangang mag-risk para bigyan ako ng babala? Ang kanyang kilos noon ay nagmamadali, palihim, malinaw, na ayaw niyang makita ng sinuman. At ang biglaang pagkahimatay ni Celeste sa tapat ng City Hall, lahat ay biglang naging kahina-hinala. Ito ba ay hindi isang pagkakataon, kundi isang planadong katha para pigilan ang aming pagpapakasal? Naghugas ako ng mukha gamit ang malamig na tubig. Sinisikap na pakalmahin ang aking sarili. Hindi ako pwedeng sumuko sa sandaling ito. Ano man ang katotohanan, kailangan ko itong hanapin ng mag-isa. Sa ngayon, hindi ko hahayaang mangyari ang kasal na ito. Nilagay ko ang papel sa aking bag at lumabas ng CR. Nang bumalik ako sa waiting area, nandoon na si Rafael at ang kanyang tatay, si Direktor Ramon. Sabi ni Direktor Ramon sa akin sa isang kalmadong tono, "Clara," sabi ng doktor, "kailangan manatili sa ospital si mama mo ng ilang araw para maging sigurado. Sa tingin ko, ipagpaliban muna natin ang kasal ng ilang araw. Hintayin natin na gumaling siya."
Ito ang pagkakataon na kailangan ko. Mabilis kong kinapit. Tumango ng maraming beses. Sinisikap na ipakita ang aking pag-aalala at pagdadamay. Opo, ganoon din po ang iniisip ko. Mas mahalaga po ang kalusugan ni Ginang Celeste. Hindi po tayo nagmamadali. Pwede po iyan sa susunod. Narinig ito ni Direktor Ramon. Tumango siya tila sumasang-ayon, ngunit iba si Rafael. Bigla siyang kumunot ang noo at tumingin sa akin nang may pagdududa. Ang kanyang boses ay mas matalas. Anong pinagsasasabi mo? Pagod lang si Mama. Anong kinalaman niyan sa swerte o malas? Sa tingin ko, masyado ka ng superstitious. Ang kanyang pag-uugali ay nagpabigla sa akin. Sa halip na i-comfort ako, naging irritable siya dahil sa isang simpleng sinabi ko. Ang reaksyon na ito ay masyadong abnormal. Hindi ito ang lalaking malumanay at laging sweet na kilala ko. Ang kanyang kahina-hinalang pagiging irritable ay lalong nagpatubo sa binhi ng pagdududa sa aking puso. Baka nahuli siya sa akto. Baka takot siya na gagamitin ko ito para ipagpaliban ng kasal indefinitely. Nanahimik ako at yumuko para itago ang kaguluhan sa aking mga mata. Nang gabing iyon, pagkatapos kong bumalik mula sa ospital, agad kong tinawagan si Bea, ang aking best friend. Si Bea ay matalino, witty at maraming koneksyon. Naniniwala ako na siya lang ang makakatulong sa akin sa sandaling ito. Hello, Clara. Ano na? Okay na ba ang kasal? May aginaldo ba mamaya? Ang masayang boses ni Bea ay narinig sa kabilang linya. Nang marinig ko ang kanyang boses, hindi ko na napigilan. Tumulo ang aking mga luha. Umiyak ako habang sinasabi sa kanya ang lahat ng nangyari sa araw na yon, mula sa pagkahimatay ni Celeste hanggang sa nakakatakot na babala sa papel. Nanahimik si Bea sa pakikinig. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakakilabot kaysa sa anumang komportableng salita. Pagkatapos ng mahabang panahon, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay naging seryoso. Clara, huminahon ka at makinig ka sa akin. Seryoso ito. Huwag kang magpapahalatang may alam ka. Magpanggap ka na lang na naniniwala ka na may sakit siya si Celeste at na nag-aalala ka sa kanyang kalusugan. Kaya ano ang gagawin ko ngayon, Bea? Tanong ko sa pagkadismaya. Ang medical records ay hindi nagsisinungaling. Ang Prestige Medical Center ay pag-aari ng kanilang pamilya. Halos imposibleng imbestigahan doon. Pero susubukan kong magtanong sa isang kakilala kung may paraan para makuha ang medical records ni Rafael sa National Health System. Ngunit kailangan mong maunawaan na kung sinisikap itong itago ng tatay niya, sigurado akong hindi sila mag-iiwan ng madaling proof. Kailangan mong maghanda sa emotional stress. Ang mga salita ni Bea ay parang isang balde ng malamig na tubig na bumuhos sa akin, ngunit nakatulong din ito na linawin ang aking isip. Tama. Hindi ako pwedeng umupo na lang dito at umiyak. Kailangan kong kumilos. Kahit gaano pa kasakit ang katotohanan, kailangan ko itong harapin. Ang buhay ko, kailangan kong protektahan. Pagkatapos ng 2 araw, gumawa ako ng rason na nag-aalala ko sa kalusugan ng magiging biyenan ko para bisitahin ang pamilya Villa. Sa katunayan, gusto kong makita kung may kakaiba. Ang mansyon ng pamilya nila ay nasa isang mahal na subdivision, laging tahimik at parang malayo. Sa pagpasok ko sa mataas na gate, pakiramdam ko'y pumasok ako sa ibang mundo. Isang mundong puno ng mga lihim na hindi ko pa alam. Ang nagbukas ng pinto para sa akin ay ang ate ni Rafael, si Sandra. 3 taon siyang mas matanda kay Rafael. Hiwalay na at ngayon ay nakatira sa kanyang mga magulang. Mula sa unang pagkikita namin, naramdaman ko na ang hindi pagiging welcome niya. Si Sandra ay may magandang mukha, ngunit mayabang. Ang kanyang mga mata ay parang matalim na kutsilyo, tumitingin sa akin ng may pagdududa at medyo may pagmamaliit. Hindi niya ako kailanman tinuring na karapat-dapat na manugang. "Oh, nandito ka na pala," sabi ni Sandra.
Ang kanyang boses ay sarcastic. Nasa kwarto pa si Mama. Sigurado ako, makita ka lang ay gagaan na ang pakiramdam niya. Pinilit kong pigilan ang aking inis at magalang na sumagot. Opo, narinig ko po kay Rafael na umuwi na po si Ginang Celeste. Kaya dumaan po ako para tingnan kung kumusta na ang kalusugan niya. Sinundan ko si Sandra sa sala. Pagkaupo ko, bumaba si Celeste mula sa itaas. Nagulat ako. Mukha siyang ganap na malusog. Ang balat ay kulay rosas at mabilis siyang maglakad. Walang anumang palatandaan ng isang taong nahimatay at dinala sa ospital 2 araw na ang nakalipas. Kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata, hindi ko ito paniniwalaan. Clara, nandito ka pala, sabi ni Celeste ng masigla. Ang kanyang ngiti ay pekeng-peke. Okay lang ako anak, tumatanda na lang. Nag-alala pa kayo sa akin? Opo, masaya po kaming makita na okay na po kayo, sagot ko. Puno ng pagdududa ang aking puso. Umupo si Sandra sa upuan sa tapat ko. Nakakross ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa akin. Bigla siyang nagsalita. Ang kanyang boses ay steady, ngunit ang bawat salita ay parang may tinik. Sadyang may malaking kapalaran. Muntik nang maaksidente si Mama. Sa tingin ko, ito ay pagsubok sa pagmamahal ng aming manugang. Nakikita ko ang pag-aalala mo kay Mama. Masaya ako para sa kapatid ko. Alam kong sinasadya niya akong insultuhin. Nanahimik lang ako at ngumiti nang hindi sumasagot. Ang tanghalian na yon ay naganap sa isang napakatensyon at nakakainis na atmosfera. Wala pa si Direktor Ramon at Rafael. Nasa mesa lang ang 3 babae. Si Celeste ay patuloy na nag-aalok sa akin ng pagkain. Nagtatanong ng kung ano-anong bagay. Nagpapanggap na isang maunawain na biyenan. Samantala, si Sandra ay nagbibitaw ng mga makabuluhang salita. Minsan ay sinasabi niya na simple lang akong magsuot. Minsan ay sinasabi niya ang tungkol sa pagiging fit ng pamilya. Ang aming pamilya ay hindi ganoon kalaki, ngunit may mataas na posisyon sa lipunan. Ang pagiging manugang sa pamilyang ito ay hindi lang tungkol sa pagluluto at pag-aalaga sa pamilya, kundi pati na rin sa pagiging marunong sa social relationships at pagpapanatili ng reputasyon ng pamilya. May mga bagay na kahit alam mo ay kailangan mong magpanggap na hindi mo alam. Nauunawaan mo ba ang ibig kong sabihin? Habang nagsasalita si Sandra, kinukuha niya ang isang piraso ng mansanas gamit ang tinidor. Ang kanyang matalim na mata ay nakatingin sa akin. Ang puso ko ay biglang kinabahan. Ang sinabi niya ay malinaw na may ipinahihiwatig na bagay. Alam niya ba na nagdududa ako? O ito ay isang simpleng babala para sa isang magiging manugang? Nagpanggap ako na hindi ko naintindihan at inosenteng sumagot. Opo, ang mga sinabi niyo po ay tatandaan ko. Matapos ang hapunan, nagpaalam ako. Nang papaalis na ako, hinawakan ni Celeste ang aking kamay. Clara, huwag kang magmadali sa kasal. Pagkatapos ng ilang oras, pipili tayo ng isang magandang araw. Ang mahalaga, kailangan mong alagaan ang kalusugan mo. Palakasin mo ang sarili mo. Ang kanyang mga salita ay tila nag-aalala, ngunit pinatakot ako. Bakit ko kailangang palakasin ang sarili ko? Baka may hinihintay sila mula sa akin. Sa tuwing naiisip ko, pakiramdam ko ang pamilyang ito ay parang isang pugad ng mga ahas. Bawat isa sa kanila ay may mga nakatagong lihim at nakakatakot na plano. Kailangan kong maging maingat. Kung hindi, sa isang maling galaw, kukunin nila ako nang hindi ko namamalayan. Pagkatapos ng mga araw na yon, lagi akong nasa estado ng tensyon at pag-iingat. Panatilihin ko ang normal na pag-uugali kapag kausap si Rafael sa telepono. Nagpapanggap na isang masunurin at magalang na babae sa harap ng kanyang pamilya. Ngunit ang aking puso ay hindi kailanman tahimik. Wala pa ring impormasyon si Bia. Sabi ng kaibigan niya, ang medical records ni Rafael ay nasa special security list sa ilalim ng kahilingan ni Direktor Ramon at ang mga outsiders
ay hindi makakakuha ng access. Ito ay lalong nagpatibay sa aking paniniwala na ang papel na yon ay nagsasabi ng katotohanan. Kung walang masama, bakit nila kailangang gawin yon? Nawalan ako ng pag-asa. Alam kong hindi ako pwedeng umasa sa tulong mula sa labas. Kailangan kong maghanap ng proof ng mag-isa. At ang tanging lugar na maaaring magtago ng lihim na yon ay ang kwarto ni Rafael. Gumawa ako ng rason na gusto kong maglinis ng kwarto at ayusin ang ilang personal na gamit na dinala ko sa bahay niya. At nakipagkita ako kay Rafael sa isang hapon sa linggo. Sinadya kong pumili ng oras na alam kong wala sina Direktor Ramon, Celeste at Sandra. Nang marinig iyon ni Rafael, masaya siyang sumang-ayon. Sinabi pa niya sa akin na mag-feeling at home ako. Hindi niya alam na hindi ako pumunta bilang kanyang magiging asawa, kundi bilang isang tao na naghahanap ng katotohanan. Pagpasok sa kwarto ni Rafael, may kakaibang pakiramdam na lumukob sa akin. Ang malaking kwarto ay simpleng inarrange ngunit maganda. Ang lahat ay napaka-order. Malinis hanggang sa punto na nakakabahala. Walang alikabok, walang bagay na nasa maling posisyon. Ngunit ang pinansin ko ay ang mahinang amoy sa hangin. Hindi ito ang amoy ng panlalaking pabango na karaniwang ginagamit ni Rafael, kundi ang amoy ng disinfectant, katulad ng amoy sa ospital. Sabi ng aking kutob, kailangan kong kumilos ng mabilis. Nagsimula akong maghanap. Hinalukay ko ang closet. Tiningnan ang bawat drawer sa desk at tiningnan pa maging ang banyo. Ngunit lahat ay walang silbi, walang anumang kakaiba. Nang halos sumuko na ako, ang aking mga mata ay aksidenteng tumigil sa ilalim ng kama. Sa isang sulok, nakatago ang isang maliit na itim na metal na kahon na may combination lock. Ang puso ko ay tumatakbo. Sigurado ako, ito na yon. Lumuhod ako. Hinila ko ang kahon. Ang kahon ay nakalock sa pamamagitan ng 4 na numero. Sinubukan kong ilagay ang mga numerong mahalaga sa kanya. Ang kanyang kaarawan, ang aking kaarawan, ang aming anniversary date. Ngunit lahat ay mali. Umupo ako sa sahig. Magulo ang aking isip. Ano ang password? Bigla, isang memorya ang sumagi sa aking isip. Naalala ko na minsan ay sinabi ni Rafael sa akin. Ang kanyang kaarawan ay ang araw din kung kailan na-promote si Direktor Ramon bilang direktor. Isang araw na sinabi niya na doble ang swerte para sa buong pamilya. Ngunit ang kanyang totoong kaarawan ay iba. Sinadya ni Celeste na ilagay ang kanyang kaarawan sa birth certificate para mag-match sa espesyal na araw na yon. Isang ideya ang lumabas. Baka ang password ay ang kanyang totoong kaarawan. Isang numero na alam lang niya at ng kanyang pamilya. Nanginginig akong pinindot ang mga numero na yon. Click. Isang maliit na tunog ang narinig at ang lock ay nabuksan. Ang aking mga palad ay puno ng pawis. Dahan-dahan kong binuksan ang takip ng kahon. Sa loob ay hindi pera o mahalagang bagay, kundi dos-dosenang mga blister pack ng gamot na maayos na nakasalansan. Kinuha ko ang isa at tiningnan ang mga pangalan ng gamot. Tenofovir, Lamivudine, Efavirenz. Kahit hindi ako taga-medisina, narinig ko na ang mga gamot na ito. Mabilis kong kinuha ang aking telepono at kinuhanan ng litrato ang pangalan ng bawat gamot at agad na ipinadala kay Bea. Ilang minuto lang, ang mensahe ni Bea, maikli ngunit sapat na para tuluyan akong masira. Clara, ito ang mga antiviral drugs na ginagamit sa treatment protocol para sa mga taong may HIV. Nahulog ang telepono mula sa aking kamay, tumama sa sahig at gumawa ng isang malakas na ingay. Ito na. Tapos na ang lahat. Ang papel na yon ay hindi isang biro. Ang babala ay totoo. Ang lalaking mahal na mahal ko, ang lalaking ipinagkatiwala ko ang buong buhay ko, ay may nakamamatay na sakit. At ang kanyang buong pamilya, alam nila ang lahat. Nagtulungan silang gumawa ng isang perpektong plano para lokohin ako. Para itulak ako sa isang kasal na parang kamatayan. Ang sakit, galit,
at pakiramdam ng pagtataksil ay bumabalot sa aking puso na tila punitin ang aking dibdib. Nang nakaupo ako sa sahig, walang laman ng isip at nanginginig ang buong katawan. Bigla akong nakarinig ng isang sasakyan na pumasok sa driveway. Ang puso ko ay parang tumigil sa pagtibok. Sino ang bumalik? Hindi pa tapos si Rafael. Si Direktor Ramon ay wala rin. Baka si Celeste o si Sandra. Nagpanik ako. Mabilis kong ibinalik ang mga gamot sa kahon, nilock ito, at mabilis na itinulak sa ilalim ng kama. Sinisikap na ibalik ang lahat sa dati nitong posisyon. Tumayo ako. Ang puso ko ay kumakabog sa aking dibdib. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay narinig sa ibaba. Sinundan ng pag-uusap ng dalawang babae. Sila nga si Celeste at Sandra. Ngunit bakit nandoon din ang boses ni Rafael? Hindi ba't sinabi niya na may mahalagang surgery siya ngayon at late siyang uwi? Sabi ko na sa inyo ma, hindi simple ang babaeng yan. Pinagpapaliban niya ang kasal. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya. Ang matalas na boses ni Sandra. Huwag kang masyadong magsalita. Ang boses ni Rafael ay pumasok, mukhang naiinis. Hindi ganoon si Clara. Nag-aalala lang siya dahil bigla kang nagkasakit. Nag-aalala. Si Celeste ay tumawa ng mockingly. Ang kanyang sassy na boses ay nag-echo sa buong bahay. Sa tingin ko, masaya siya. Ginagamit niya ang malas na araw na yon para ipagpaliban ng kasal. Sa aming mga babae, alam ko na ang mga ganoong tricks. Kailangan nating ayusin ito agad. Hindi natin pwedeng hayaan na maging malaking gulo ito. Nakatago ako sa likod ng pinto ng kwarto ni Rafael. Hindi makahinga sa pakikinig. Bawat salita nila ay parang invisible na kutsilyo na tumusok sa aking dumudugong puso. Kaya ano ang plano mo ma? Tanong ni Rafael. Ano pa? Kailangan nating buntisin siya agad. Kapag may anak na, kahit malaman pa niya ang totoo, wala na siyang magagawa. Ang bata ang magiging tanikala na magtatali sa kanya sa pamilyang ito. Kung ganoon, kailangan lang siyang sumunod sa atin. Ang boses ni Celeste ay malamig, puno ng kalkulasyon. Tinakpan ko ang aking bibig para pigilan ang sobbing na lumabas. Naku po, tao ba ang mga ito? Paano sila makakapagsalita ng ganoon ka-cruel at walang awa ng mga salita? Hindi lang nila ako niloko tungkol sa sakit ni Rafael, kundi plano rin nilang gamitin ang isang bata. Isang inosenteng nilalang, bilang isang kasangkapan para itali at kontrolin ako. Ang pag-ibig na aking pinahalagahan, ang kaligayahan na aking pinangarap, lahat ay isang kasuklam-suklam na katang-isip na binuo nila. Si Rafael, ang lalaking mahal na mahal ko, ay isa palang duwag na kasabwat. Pero paano kung ang bata? Ang boses ni Rafael ay nag-aalangan, may pagdududa. Walang paano kung, putol ni Celeste, inaasikaso na ito ng tatay mo. Ang modernong medisina ay napaka-advance na. May paraan para masigurado na ang bata ay ganap na malusog. Kailangan mo lang gawin ang iyong trabaho. Sa susunod na linggo, mag-a-arrange ako ng isang trip para sa inyong dalawa para magkalapit kayo. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataon, naintindihan mo? Pagkatapos ay may katahimikan. Hindi ko narinig ang sagot ni Rafael, ngunit ang kanyang katahimikan ay mas nakakakilabot kaysa sa anumang pagsang-ayon. Ito ay nagpapatunay na tinanggap niya ang nakakakilabot na plano ng kanyang ina. Hindi ko na makayanan ang makinig pa. Pakiramdam ko, nagsusuka ako. Dahan-dahan akong lumabas, tumakbo sa CR sa itaas. Nilock ang pinto at umupo sa sahig. Tinakpan ko ang aking ulo, sinisikap na pigilan ng pag-iyak na gustong sumabog sa aking isip. Kaya pala ang lahat ay isang trap, isang maingat at walang awa na trap na naghihintay lang sa aking inosenteng pagpasok. Hindi nila ako kailangan. Kailangan lang nila ang aking sinapupunan para manganak ng isang apo para sa marangal na pamilya Villa. Nang tumahimik na ang boses sa ibaba at narinig ko ang sasakyan na umaalis, saka lang ako nanginginig na lumabas. Mabilis kong kinuha ang aking mga gamit. Hindi nag-iwan ng anumang bakas.
Bago ako umalis sa kwarto na dating puno ng aming matatamis na alaala, huminto ako ng 1 segundo. Tiningnan ko itong huling beses. Ang aking pag-ibig ay namatay sa lugar na ito. At mula sa abo na yon, isang mas malakas na emosyon ang lumalabas. Galit. Hindi ako tatakas. Hindi ko sila hahayaang magtagumpay. Gagawin ko silang magbayad sa lahat ng ginawa nila sa akin. Pagkatapos umalis sa mansyon ng Pamilya Villa, hindi ako umuwi agad, kundi naglakad-lakad sa kalsada. Ang buong mundo sa aking loob ay ganap na bumagsak. Wala na akong luha para umiyak, tanging walang laman at matinding galit ang naiwan. Ano ang gagawin ko? I-report ko ba sa pulis? Wala akong hawak na proof maliban sa isang kahon ng gamot at isang conversation na narinig ko. Madali silang magde-deny at baka kasuhan pa ako ng slander. Nang naramdaman ko ang matinding pagkadismaya, naisip ko ang kakaibang doktor sa ospital. Siya lang ang tanging nakakaalam ng totoo at sinikap akong bigyan ng babala. Siya ang aking huling hope. Pero paano ko siya mahahanap? Hindi ko alam ang kanyang pangalan. Hindi ko alam kung anong department siya nagtatrabaho. Ang papel ay may ilang linya lang ng babala. Walang contact information. Tinawagan ko si Bea. Sinabi ko sa kanya ang conspiracy na narinig ko. Galit na galit si Bea. Nagmura siya at sinabing mga walang hiya. Clara, huwag kang matakot. Sasamahan kita hanggang sa dulo. Ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay hanapin ang doktor na yon. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, may naisip si Bea. Nang araw na yon sa ospital, naalala mo ba kung ano ang hitsura niya? Mayroon ba siyang remarkable features? Sinubukan kong alalahanin ang lahat. Medyo bata pa siya, matangkad, nakasuot ng puting lab coat at may face mask, kaya hindi ko makita ng malinaw ang kanyang mukha. Pero naaalala ko na sa kaliwang manggas niya ay may isang maliit na pilat na parang hugis bituin. Okay, isang star-shaped scar. Ito ay isang mahalagang clue. Sabi ni Bea may katiyakan. May pinsan ako na head nurse sa Prestige Medical Center. Hihingan ko siya ng tulong para alamin kung may bata ba silang doktor na may ganong karakteristik. Hintayin mo lang ang update ko. Kinabahan ako sa paghihintay buong araw. Sa wakas, tumawag din si Bea. Nahanap ko na. Ang pangalan niya ay Marco. Si Dr. Marco Reyes, nagtatrabaho sa Infectious Diseases Department. Sabi ng pinsan ko, napakahusay niya, ngunit straightforward siya. Hindi siya submissive kaya hindi siya gusto ng mga management. Kamakailan lang, nagpasa siya ng resignation letter. Nag-resign. Sigurado akong may kinalaman nito sa nangyari kay Rafael. Baka ayaw na niyang maging kasabwat sa Pamilya Villa kaya nagpasya siyang umalis. Ito ay lalong nagpatibay sa aking tiwala sa kanya. Kinuha ni Bea ang numero ni Dr. Marco. Kinuha ko ang lahat ng aking lakas at tinawagan ko siya. Sa kabilang linya ay may isang malalim at mainit na boses. Hello, hello, hello. Pasensya na po. Si Dr. Reyes po ba ito? Kinakabahan akong nagtanong. Opo, ako nga. Sino po ito? Ako po si Clara, ang fiancé ni Rafael Villa. Noong isang araw po sa ospital, ang doktor ay nagbigay sa akin ng isang papel. Ang kabilang linya ay nanahimik sa loob ng ilang segundo. Naramdaman ko ang kanyang pagkagulat. Pagkatapos ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay mas mahina. Naintindihan ko, kailangan nating mag-usap ngunit hindi sa telepono. Bukas ng hapon, 3:00 ng hapon, sa National Library sa Medical Section, pumunta ka ng mag-isa. Pagkatapos, ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang pag-iingat ay nagpakita sa akin ng kaseryosohan ng bagay. On time, dumating ako sa library at nakita ko siya na nakaupo sa isang isolated na sulok. Sa harap ay isang mataas na stack ng medical books. Hindi siya nakasuot ng lab coat kundi isang simpleng shirt. Nang lumapit ako, itinaas niya ang kanyang ulo at inalis ang kanyang face mask. Mayroon siyang gentle, intellectual na mukha. Ang kanyang mga mata ay maliwanag at firm. Hello, upo ka, sabi niya ng mahina.
Umupo ako sa tapat niya, puno ng pagkalito. Salamat po, doktor, sa pagbibigay sa akin ng babala. Kung hindi po dahil sa inyo, baka ngayon. Kinaway ni Marco ang kanyang kamay. Huwag mo akong tawaging doktor. Aalis na ako. Tawagin mo na lang akong Marco. Kailangan ko itong gawin. Hindi ko pwedeng ipikit ang aking mga mata sa ganitong krimen. Sinabi niya sa akin na siya ay isa sa mga unang doktor na nag-treat kay Rafael nang ma-diagnose siya. Pero pagkatapos noon, ginamit ni Director Ramon ang kanyang power para mag-interfere. Ipinasira niya ang lahat ng original medical records, gumawa ng isang pekeng medical records na malinis at pinilit ang lahat ng mga involved medical staff na pumirma ng non-disclosure agreement. Siya ay isang matalinong matanda, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Ginawa niyang sarili niyang kaharian ng ospital, kung saan maaari niyang itago ang lahat ng krimen ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay itinulak niya sa akin ang isang manipis na folder. Ito ang tanging bagay na nasave ko. Isang copy ng ilang initial test results at ang prescription ni Rafael. Hindi ito complete medical records, ngunit sapat na para patunayan na hindi siya malusog. Nanginginig kong hinawakan ng folder. Ito na ang proof na kailangan ko. Kahit isang maliit na bahagi lang, ito ay isang matalim na sandata para labanan ang kasinungalingan ng pamilya Villa. Bakit? Bakit mo ako tinutulungan? Tumingin ako sa kanya, puno ng pasasalamat. Tumingin si Marco sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay malayo. Dahil minsan, hindi ko natulungan ng isang tao at nabuhay ako sa regret sa mahabang panahon. Nang marinig ang makabuluhang salita ni Marco, curious akong nagtanong, "Ibang tao? Ano po ang ibig niyong sabihin?" Bumuntong hininga si Marco. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng lungkot at pagsisisi. "Bago ka, may isa pang biktima, isang babae na tulad mo. Maganda, mabait, at mahal na mahal si Rafael. Ang pangalan niya ay Sofia." Ang pangalan na Sofia ay nagpasakit sa aking puso. Nagsimula siyang magkwento. Si Sofia ay girlfriend ni Rafael, mga 3 taon na ang nakararaan. Noon ay alam na ni Rafael ang kanyang sakit, ngunit sinadya niya itong itago. Mayroon silang malalim na pag-ibig at nagpaplano na ring magpakasal. Ngunit nalaman ni Sofia ang totoo nang hindi sinasadya. Nahanap niya rin ang mga blister pack ng mga gamot na itinago ni Rafael. Gumawa siya ng gulo? Patuloy ni Marco. Pumunta siya sa ospital para hanapin ako. Noong panahong iyon, ako ang attending physician ni Rafael. Umiyak siya ng husto, humiling sa akin na maging witness. Ngunit, alam mo naman, noon ay isa lang akong fresh grad na doktor at si Director Ramon ay napaka-powerful. Natakot ako. Ang management ng ospital ay nagbigay ng pressure. Ginamit ng tatay ni Rafael ang pera at threats. Sabi niya, kung magsasabi ako ng kahit ano, matatapos ang aking career at maging ang aking pamilya ay hindi magiging tahimik. Ang boses ni Marco ay bumaba, puno ng pagpuna sa sarili. Sa huli, pinili kong manahimik. At si Sofia, siya ay pinilit ng pamilya Villa. Ginamit nila ang pera para manahimik ang pamilya niya. Ginamit ang power para siraan siya sa social media. Ginawa siyang gold digger at pinagbintangan siya. Hindi niya kinaya ang pressure at ang kanyang pamilya ay napilitang ibenta ang kanilang bahay at tahimik na umalis sa lungsod na ito. Simula noon, wala nang nakarinig ng balita tungkol sa kanya. At ang pinakamasama, nahawaan din siya ni Rafael. Ang kwento ni Marco ay nagulat sa akin. Kaya pala, hindi ako ang unang biktima. Kaya pala ang cruelty at evilness ng pamilya Villa ay matagal na. Hindi lang nila sinira ang buhay ng kanilang anak, kundi walang awa rin nilang sinira ang buhay at kalusugan ng ibang inosenteng babae para protektahan ang kanilang reputasyon at posisyon. Ang galit sa akin ay lalong lumalaki. Hindi lang ito ang aking kwento, kundi pati na rin kay Sofia at marahil sa maraming iba pang babae na hindi ko alam. Pasensya ka na, sabi ni Marco.
Pinutol ang aking pag-iisip. Sana naging mas matapang ako. Kung naging matapang ako noon, baka hindi mangyayari sa'yo ito ngayon. Wala kang kasalanan, sagot ko. Ang aking boses ay matatag. Ang kasalanan ay nasa mga taong walang awa. Ngayon ay hindi ang oras para mag-self-pity. Sinabi mo sa akin ang totoo. Binigyan mo ako ng proof. Sapat na yon. Hindi ko hahayaang maulit ang tragedy ni Sofia. Nang makita ang aking determination sa aking mga mata, mukhang nagulat si Marco, ngunit tumango siya. Ano ang plano mo? Mag-a-file ka ba sa pulis? Napakahirap niyan. Ang proof ay hindi sapat. Si Direktor Ramon ay maraming koneksyon. Madali niyang mababaliktad ang sitwasyon. Alam ko, sabi ko, kaya hindi ako kikilos ng mag-isa. Kailangan ko ng mas maraming proof, mga proof na hindi maaaring i-deny, at kailangan kong hanapin si Sofia. Kapag magkasama tayong tumayo, magiging powerful ang ating boses. Pagkatapos umalis sa library, may isang plano na nabuo sa aking isip. Hindi ko sila pwedeng harapin. Ang isang lobo ay hindi pwedeng manalo laban sa isang pack ng mga gutom na tigre. Kailangan kong gamitin ang kanilang sariling strategy laban sa kanila. Pumunta sa kuta para kunin ang tigre. Kung gusto nila akong maging buntis para itali ako, magbibigay ako sa kanila ng isang pekeng pagbubuntis. Ang ideya ng isang pekeng pagbubuntis ay biglang sumagi sa aking isip at mabilis na naging isang bold na plano. Ito ay isang mapanganib na laro, ngunit wala akong ibang option. Kailangan kong pumasok sa lungga ng tigre para hulihin ang tigre. Kailangan ko ng oras. At ang pagbubuntis na ito ay ang perfect cover para manatili ako sa tabi nila, magtipon ng mas maraming proof ng hindi nagdududa. Tinawagan ko si Bea. Sinabi ko sa kanya ang aking desisyon. Sa una ay tutol siya. Balo ka ba, Clara? Sa ginagawa mo, parang sumuko ka na. Hindi ordinaryong tao ang mga yon. Kung mahuli ka, ang consequences ay magiging unpredictable. Alam kong delikado. Kalmado kong ipinaliwanag. Pero Bea, isipin mo, kung bigla kong i-call off ang kasal, magdududa sila. Sa kanilang power, maaari nila akong bigyan ng problema at maging ang aking pamilya ay maaapektuhan. Ngunit kung ako ay buntis, magiging isang treasure ako sa kanilang pamilya. Poprotektahan nila ako, aalagaan, at iyan ang pagkakataon ko para ilantad sila. Pagkatapos ng ilang convincing, sa wakas ay sumang-ayon din si Bea kahit na nag-aalala pa rin siya. Tinulungan niya akong bumili ng ilang peking pregnancy tests online, ang uri na laging nagpapakita ng 2 linya. Ang lahat ay handa na. Naghihintay na lang ng tamang oras. Ang pagkakataon ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Ilang araw pagkatapos, tulad ng sinabi ni Celeste, tumawag si Rafael at inanyayahan ako sa isang luxury resort sa Vungtao sa weekend. Sabi niya, ito ay para makabawi sa nangyari at para i-refresh ang aming pag-ibig. Alam ko kung ano ang totoong layunin ng biyahe na ito. Nagpanggap akong masaya at agad na sumang-ayon. Ang biyahe ay naganap ayon sa kanilang script. Ngunit hindi nila alam na meron din akong sariling script. Maingat kong ni-reject ang kanyang mga intimate moves gamit ang mga lehitimong rason tulad ng medyo pagod ako o nasa period ako. Mukhang disappointed si Rafael, ngunit hindi siya nagduda. Pagkatapos ng biyahe, 1 linggo pagkatapos, ay nagpasya akong kumilos. Pumili ako ng isang gabi kung kailan magkakasama ang pamilya Villa para mag-dinner. Sinadya kong mag-late ng konti, nagpapakita ng isang pagod at pale na mukha. Pasensya na po sa pagka-late, Mama, magalang kong sinabi. Tiningnan ako ni Celeste mula ulo hanggang paa. Bakit ka mukhang pagod? May problema ba, anak? Ito ang sandali. Yumuko ako. Dahan-dahang inilagay ang aking kamay sa aking tiyan. Ang boses ay medyo awkward, ngunit hindi maitago ang kaligayahan. Hindi ko po alam. Nitong mga araw po ay irritable po ako at walang ganang kumain. Kaninang umaga po,
Sinubukan ko po at nakita ko. Pinutol ko ang aking sinasabi at tumingin sa lahat. Ang aking mga mata ay nagniningning. Biglang nanahimik ang buong mesa. Si Direktor Ramon ang unang nag-react. Ibinagsak niya ang kanyang chopsticks sa mesa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa excitement. Totoo ba, anak? Totoo ba ang sinasabi mo, Clara? Dahan-dahan akong tumango at ibinigay kay Celeste ang 2 linya na pregnancy test na inihanda ko sa aking bag. Nanginginig na kinuha ni Celeste. Tinitigan ang 2 pulang linya at sumigaw sa tuwa. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Diyos ko, napakaswerte ng pamilya Villa. Anak, salamat. Maraming salamat. Ang reaksyon ni na Celeste at Direktor Ramon ay sobrang-sobra at medyo over the top. Si Direktor Ramon, ang taong laging may seryoso at powerful na mukha, ngayon ay walang pigil sa pagtawa, pabalik-balik sa sala. Sinasabi, napakahusay, napakagaling. Kailangan kong sabihin ito sa mga partners ko. Ito ay doble ang swerte. Sa gitna ng pekeng kasiyahan, may isang tao na exception, si Rafael. Nakaupo siya ng walang galaw sa mesa. Ang kanyang mukha ay pal, walang dugo. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin ng komplikado. May pagkagulat, may pag-aalala, at may konting takot. Ang kanyang reaksyon ay nag-expose sa lahat. Alam niya ng mas mahusay kaysa sa sino man kung ano ang mga panganib na maaaring kaharapin ng bata na ito. Si Sandra ay nagpapanatili ng kanyang malamig na mukha. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang kakaibang tingin. Isang mas malalim na pagdududa. Agad na inihayag ni Direktor Ramon na hindi na maaaring ipagpaliban ang kasal at kailangan itong gawin agad. Sa susunod na linggo, magkakaroon tayo ng isang malaking kasal para malaman ng lahat na ang pamilya Villa ay magkakaroon na ng pangunahing apo. Ang lahat ay nangyari ayon sa aking plano. Ang laro ay nagsimula na. Matagumpay akong nakapasok sa kanilang lungga. Ang tunay na labanan ay nagsisimula na ngayon. Matapos kong ipahayag ang magandang balita, ang aking buhay ay nagbago ng 180 degrees. Ako ay trinaydor ng pamilya Villa na parang isang reyna. Araw-araw ay tumatawag si Celeste. Nag-aalala at nagbibigay ng mga instructions. Mula sa pagkain, paglalakad hanggang sa pagtulog. Nagluluto pa siya ng masustansyang pagkain at pinapadala sa bahay ko. Ang bigla at sobrang-sobra na pag-aalala na ito ay hindi nag-touch sa akin, kundi nandidiri lang ako. Alam ko na hindi sila nag-aalala sa akin. Nag-aalala lang sila sa treasure na nasa aking tiyan. Ilang araw pagkatapos, tumawag si Direktor Ramon. Sinasabi na may special gift ang buong pamilya na gusto nilang ibigay sa akin at sa magiging apo. Sinabi niya sa akin na makipagkita sa isang address sa Ayala, Alabang. Isang lugar na sikat sa mga mamahaling mansyon. Ang magandang sasakyan ni Direktor Ramon ay huminto sa harap ng isang napakagandang puting mansyon. May malaking bakuran at isang asul na swimming pool. Bumaba si Direktor Ramon at Celeste mula sa sasakyan, nagbibigay ng isang maliwanag na ngiti, at ibinigay sa akin ang isang bunch of keys. Clara, ito ang regalo namin sa inyong 2 ng bata. Sabi ni Celeste, ang boses ay matamis. Pagkatapos ng kasal, lilipat kayong 2 dito. Ang malaki at spacious na lugar ay mas maganda para sa paglaki ng aming apo. Nagpanggap akong nagulat at na-touch. Sinasabi ang aking pasasalamat. Ngunit sa aking puso ay may isang nakakakilabot na lamig. Handa silang gumastos ng milyon-milyong piso para bumili ng isang mansyon. Lahat ay para lang itali ako. Matapos akong itour sa mansyon, inanyayahan ako ni Direktor Ramon na umupo sa mamahaling sofa sa sala. Kinuha niya sa kanyang briefcase ang isang makapal na folder at inilagay sa mesa. Clara, ito ang mga documents ng bahay. Pinasa ko na sa pangalan mo. May isa pa akong gusto mong tingnan. Sabi niya sa isang kalmado, ngunit powerful na boses. Ito ang prenuptial agreement. Moderno na tayo ngayon.
Mas maganda kung malinaw ang lahat mula sa simula. Hindi ba? Prenuptial agreement. Ang puso ko ay biglang lumaktaw. Kinuha ko ang folder at binaligtad ang bawat pahina. Sa loob ay ang mga terms na maingat na binuo gamit ang mga komplikadong legal terms. Ngunit naintindihan ko pa rin ang pangunahing content. Hindi ito isang ordinaryong prenuptial agreement. Ito ay isang buying and selling agreement. Isang sinapupunan selling agreement. Ang mga terms ay malinaw na nagsasabi na kung manganganak ako ng isang malusog na bata, lalo na dapat itong matest sa Prestige Medical Center, ako ay opisyal na magmamay-ari ng mansyon na ito, makakatanggap ng bonus na hanggang 10 milyon at magkakaroon ng maliit na share sa ospital. Sa kabilang banda, kung ang bata ay hindi malusog o kung hindi ako makakabuntis, ang agreement ay agad na mawawalan ng bisa. Aalis ako ng walang anumang ari-arian. Mayroon pang mga detalyadong terms tungkol sa pagsunod ko sa isang mahigpit na pagkain, lifestyle at medical check-up na itinakda nila sa buong pagbubuntis. Habang binabasa ko, lalong nanginginig ang aking kamay sa galit. Ginawa nilang isang walang awa na transaksyon ang pagbubuntis, isang bagay na dapat ay sagrado. Para sa kanila, ako ay walang pinagkaiba sa isang breeding machine, isang kasangkapan para mapanatili ang kanilang lineage. Nang ibinaligtad ko ang huling pahina, isang pangalan ang nakita ko na nagpabigla sa akin. Sa seksyon ng witness sa tabi ng signature ng lawyer ay isang pangalan na malinaw na nakatype. Sofia. Sofia. Bakit si Sofia? Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Bakit ang pangalan ng dating biktima, ang taong sinira nila ang buhay, ay nandito? Hindi ito maaaring coincidence. Ito ay isang nakatagong babala. Ginagamit nila ang pangalan na ito para bigyan ako ng leksyon, para ipaalala sa akin ang kapalaran ng nauna sa akin, para ipaalam sa akin na may kapangyarihan silang kontrolin ang buhay ng sinuman. Tiwala sila na hindi ko alam kung sino si Sofia at ang pangalan na iyon ay isang simpleng pangalan lang, ngunit nagkamali sila. Ang kanilang arrogance at cruelty ay nagbigay sa akin ng pinakamahalagang piece of evidence. Tumingin ako sa itaas, sinisikap na itago ang pagkagulat sa aking puso. Nagtanong ako ng inosente. Pa, sino po ang witness na may pangalang Sofia? Si Direktor Ramon ay uminom ng tsa at kalmadong sumagot. Isang dating kakilala lang ng pamilya. Hindi mahalaga. Basahin mo ng mabuti ang agreement. Kung wala kang tanong, pirmahan mo na ito. Kinuha ko ang ballpen. Ang aking kamay ay medyo nanginginig. Alam ko, kapag pinirmahan ko ang agreement na ito, opisyal akong papasok sa death game na itinakda ko mismo. Ngunit wala na akong backup. Pinirmahan ko ang aking pangalan sa papel, isang matatag na pirma. Mula sa sandaling ito, hindi na ako ang inosenteng Clara noon. Bahagi sis. Ang mapanlin lang na pagbubuntis at ang huling pagsubok. Ang pagpasok ni Clara sa lungga ng tigre ay matagumpay. Ang peking pagbubuntis ay ang perpektong panangga at susi na nagbukas sa mga pinto ng pamilya Villa. Kinailangan ni Clara na magpatuloy sa pag-arte sa papel ng isang masunurin at masayang magiging manugang. Ngunit sa loob, ang bawat araw ay isang battlefield ng tensyon at kasuklam-suklam. Araw-araw ay tumatawag si Celeste. Nag-aalala at nagbibigay ng mga instructions mula sa pagkain, paglalakad, hanggang sa pagtulog. Nagluluto pa siya ng masustansyang pagkain at pinapadala sa apartment ni Clara. Ang bigla at labis-labis na pag-aalala na ito ay hindi nag-touch kay Clara, kundi nandidiri lang siya. Alam niyang hindi sila nag-aalala para kay Clara. Nag-aalala lang sila para sa kayamanan na nasa kanyang sinapupunan. Ang tagapagmana na gagamitin nila para sa kanilang political at social na ambisyon. Ilang araw pagkatapos ng announcement ng fake pregnancy, tumawag si Direktor Ramon. Sinasabing may special gift ang buong pamilya na gusto nilang ibigay kay Clara at sa magiging apo. Sinabi niya kay Clara na makipagkita sa isang address sa Ayala, Alabang,
Isang lugar na sikat sa mga mamahaling mansyon. Ang magandang sasakyan ni Direktor Ramon ay huminto sa harap ng isang napakagandang puting mansyon. May malaking bakuran at isang asul na swimming pool. Bumaba sina Direktor Ramon at Celeste mula sa sasakyan. Nagbibigay ng isang maliwanag na ngiti at ibinigay kay Clara ang isang bungkos ng susi. Clara, ito ang regalo namin sa inyong dalawa ng bata, sabi ni Celeste. Ang boses ay matamis. Pagkatapos ng kasal, lilipat kayong dalawa dito. Ang malaki at spacious na lugar ay mas maganda para sa paglaki ng aming apo. Nagpanggap si Clara na nagulat at na-touch. Sinasabi ang kanyang pasasalamat. Ngunit sa kanyang puso ay may isang nakakakilabot na lamig. Handa silang gumastos ng milyon-milyong piso para bumili ng isang mansyon. Lahat ay para lang itali si Clara. Matapos siyang itour sa mansyon, inanyayahan siya ni Direktor Ramon na umupo sa mamahaling sofa sa sala. Kinuha niya sa kanyang briefcase ang isang makapal na folder at inilagay sa mesa. Clara, ito ang mga documents ng bahay. Pinasa ko na sa pangalan mo. May isa pa akong gusto mong tingnan, sabi niya sa isang kalmado ngunit powerful na boses. Ito ang prenuptial agreement. Moderno na tayo ngayon. Mas maganda kung malinaw ang lahat mula sa simula. Hindi ba? Prenuptial agreement. Ang puso ni Clara ay biglang lumaktaw. Kinuha niya ang folder at binaligtad ang bawat pahina. Sa loob ay ang mga terms na maingat na binuo gamit ang mga komplikadong legal terms. Ngunit naintindihan pa rin ni Clara ang pangunahing content. Hindi ito isang ordinaryong prenuptial agreement. Ito ay isang buying and selling agreement. Isang sinapupunan selling agreement. Ang mga terms ay malinaw na nagsasabi na kung manganganak si Clara ng isang bata, na dapat itong matest sa Prestige Medical Center, siya ay opisyal na magmamay-ari ng mansyon na ito. Makakatanggap siya ng bonus na hanggang 10 milyon at magkakaroon ng maliit na share sa ospital. Sa kabilang banda, kung ang bata ay hindi malusog o kung hindi siya makakabuntis, ang agreement ay agad na mawawalan ng bisa. Aalis siya ng walang anumang ari-arian. Mayroon pang mga detalyadong terms tungkol sa pagsunod niya sa isang mahigpit na pagkain, lifestyle, at medical check-up na itinakda nila sa buong pagbubuntis. Habang binabasa ni Clara, lalong nanginginig ang kanyang kamay sa galit. Ginawa nilang isang walang awa na transaksyon ng pagbubuntis, isang bagay na dapat ay sagrado. Para sa kanila, si Clara ay walang pinagkaiba sa isang breeding machine, isang kasangkapan para mapanatili ang kanilang lineage. Nang binaligtad ni Clara ang huling pahina, isang pangalan ang nakita niya na nagpabigla sa kanya. Sa seksyon ng witness, sa tabi ng signature ng lawyer, ay isang pangalan na malinaw na nakatype, Sofia. Sofia, hindi makapaniwala si Clara sa kanyang mga mata. Bakit ang pangalan ng dating biktima, ang taong sinira nila ang buhay, ay nandito? Hindi ito maaring coincidence. Ito ay isang nakatagong babala. Ginagamit nila ang pangalan na ito para bigyan si Clara ng leksyon, para ipaalala sa kanya ang kapalaran ng nauna sa kanya, para ipaalam sa kanya na may kapangyarihan silang kontrolin ang buhay ng sinuman. Tiwala sila na hindi alam ni Clara kung sino si Sofia at ang pangalan na yon ay isang simpleng pangalan lang, ngunit nagkamali sila. Ang kanilang arrogance at cruelty ang nagbigay kay Clara ng pinakamahalagang piece of evidence. Tumingin si Clara sa itaas. Sinisikap na itago ang pagkagulat sa kanyang puso. Nagtanong siya ng inosente. Pa, sino po ang witness na may pangalang Sofia? Si Direktor Ramon ay uminom ng tsaa at kalmadong sumagot. Isang dating kakilala lang ng pamilya. Hindi mahalaga. Basahin mo ng mabuti ang agreement. Kung wala kang tanong, pirmahan mo na ito. Kinuha ni Clara ang ballpen. Ang kanyang kamay ay medyo nanginginig. Alam ni Clara na kapag pinirmahan niya ang agreement na ito, opisyal siyang papasok sa death game na itinakda niya mismo. Ngunit wala na siyang backup. Pinirmahan niya ang kanyang pangalan sa papel. Isang matatag na pirma. Mula sa sandaling ito,
Hindi na siya ang inosenteng Clara noon. Matapos umalis sa mansyon, ang unang ginawa ni Clara ay tawagan agad si Marco. Sinabi niya rito sa telepono sa isang nagmamadali na boses, sinisikap na pigilan ang kanyang excitement. Marco, may napakahalaga akong kailangang sabihin sa'yo. Kailangan kitang makita agad. Nagkita sila ulit sa library, sa familiar na sulok. Hindi nagsalita si Clara ng marami. Inilagay lang niya ang nakakakilabot na agreement sa mesa. Kinuha ito ni Marco at binasa ang mga terms. Ang kanyang mukha ay lalong lumungkot. Nang tumigil ang kanyang mga mata sa pangalang Sofia sa huling pahina, siya ay napakalaki ng gulat. Diyos ko, ang mga iyon, nabaliw na sila. Bulalas ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng galit. Paano sila magiging ganoon kawalang hiya? Ginamit nila ang pangalan ng isang biktima para maging witness sa isa pang evil agreement. Ganoon din po ang iniisip ko, sagot ni Clara. Ngunit ang kanilang arrogance ay ang ating pagkakataon. Marco, kailangan nating hanapin si Sofia. Kailangan natin siyang hanapin. Siya ang living witness, ang pinakamalakas na proof ng krimen ng pamilya Villa. Tumango si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Tama ka, nagpakaduwag na ako minsan. Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang magdusa ang aking konsensya. Gagamitin ko ang lahat ng aking old connections para hanapin siya. Kahit halukayin ko pa ang buong lungsod, kailangan ko siyang hanapin. Ang mga sumunod na araw ay ang pinakamahaba sa buhay ni Clara. Nabuhay siya sa paghihintay at pag-aalala. Kailangan niya pa ring gampanan ang papel ng isang mabait na manugang, isang masayang mom-to-be. Araw-araw ay kailangan niyang harapin ang pekeng pag-aalala ng pamilya Villa. Lunukin ang masustansyang pagkain na dinala ni Celeste habang ang kanyang loob ay napakasakit. Sa huli, pagkatapos ng halos 1 linggo ng walang tigil na paghahanap, nagdala ng magandang balita si Marco. Nahanap niya si Sofia. Hindi siya umalis sa lungsod tulad ng iniisip ng lahat, kundi nagpalit lang ng pangalan at namuhay ng tahimik sa isang suburban district. Baka patago siyang nanonood sa kanyang mga kaaway. Nag-arrange si Marco ng isang secret meeting para sa kanila sa isang maliit, tahimik na coffee shop. Nang dumating si Clara, nakaupo na si Marco doon. Maya-maya, isang babae ang pumasok. Payat lang. Nakasuot ng sunglass at face mask na halos takpan ang kanyang mukha. Ngunit naramdaman ni Clara ang pagod at malalim na lungkot na nanggagaling sa kanya. Si Sofia nga iyon. Ang unang pagpupulong ay naganap sa katahimikan. Nakaupo si Sofia sa tapat ni Clara. Hindi siya nagsasalita. Tumitingin lang kay Clara nang may pagdududa at sakit. Baka sa kanyang mga mata, si Clara ay katulad din niya ilang taon na ang nakakaraan. Isang inosenteng moth na dire-diretsyong lumilipad sa apoy. Hindi alam ni Clara kung saan magsisimula. Inilagay lang niya ang agreement sa mesa. Itinulak ito sa kanya. Tiningnan ni Sofia at nang makita niya ang kanyang pangalan doon, ang buong katawan niya ay tumigas. Inalis niya ang kanyang sunglass at face mask. Ang kanyang mukha ay maganda ngunit pal. Ang kanyang mga mata ay malalim dahil sa sleep deprivation. Ngunit ngayon, ang mga mata na yon ay may apoy ng paghihiganti. Mga walang puso. Mumuni niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ako tinantanan. Nang makita ni Clara ang kanyang reaksyon, alam niyang nasa tamang direksyon siya. Nagsimula siyang magkwento ng buong kwento niya. Mula sa babala sa papel, ang kahon ng HIV drugs, hanggang sa konspirasyon na narinig niya at ang pekeng pagbubuntis. Sinabi niya ito sa pamamagitan ng luha. Inilabas ang lahat ng sakit, galit, at ang kanyang determinasyon na maghiganti. Nakikinig si Sofia, walang sinabi. Nang matapos si Clara sa kwento, inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ng kamay ni Clara. Ang kanyang kamay ay malamig, ngunit nagbigay kay Clara ng kakaibang lakas. Naiintindihan ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas kalmado.
Naranasan ko rin ang lahat ng yan. Pero mas matapang ka kaysa sa akin noon. Hindi ka tumakas. Isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Nag-reveal si Sofia ng isang lihim na hindi alam ni Marco. Hindi siya sumuko. Sa loob ng 2 taon, patago siyang nagtipon ng proof tungkol sa mga krimen ng pamilya Villa. Hindi ako nag-give up, sabi ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay matalim. Kailangan kong gawin silang magbayad. Nakipag-ugnayan siya sa iba pang mga babae. Ang mga dating biktima rin ni Rafael. Meron din siyang inside source sa Prestige Medical Center. Alam ko na mas maraming masasamang bagay ang ginagawa nila. Nang marinig ito, parehong nabigla sina Clara at Marco. Kaya pala, hindi sila nag-iisa. Isang unplanned alliance ang nabuo. Si Clara, si Sofia, at si Marco. 3 tao na may iba't ibang kapalaran, ngunit may parehong kaaway at isang layunin. Mula sa sandaling iyon, isang alliance of revenge ang opisyal na nabuo. Magkasama silang lalaban hindi lang para makuha ang hustisya para sa kanilang sarili, kundi para rin ilantad ang totoong mukha ng criminal clan na iyon. Sa kanilang mga sumunod na secret meetings, ibinahagi ni Sofia ang mga impormasyon na kanyang natipon sa loob ng 2 taon. Ang magnitude ng mga krimen ng pamilya Villa ay mas malaki at mas horrible kaysa sa inakala ni Clara. Ibinigay sa kanila ni Sofia ang isang maliit na notebook. Sa loob ay nakalista ang pangalan, contact information, at kwento ng 5 iba pang babae. Sila ay dating girlfriends ni Rafael. Matapos niyang malaman na may sakit siya, at lahat sila ay nagkaroon ng isang malungkot na kapalaran na nahawaan ng HIV. Ang ilan, dahil sa hiya, pinili nilang manahimik at tahimik na namuhay kasama ang sakit. Ang iba ay nagbalak na mag-file sa kanila, ngunit ginamit ng pamilya Villa ang pera at power para patahimikin sila. Sila ay tinakot, ang kanilang reputasyon ay sinira at pinilit na manahimik at umalis. Ang notebook na ito ay hindi lang isang listahan ng mga biktima. Ito ay isang protesta na puno ng luha. Si Rafael ay hindi isang taong na-stumble into a mistake. Sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Siya ay isang demonyo na nagpapanggap na tao. Alam niya ang kanyang sakit, ngunit sinadya pa rin niyang makipag-date sa kung sino-sinong babae. Ang pag-infect niya ng kamatayan sa iba ay isang sick na libangan at ang buong pamilya niya, mula kay Director Ramon, Celeste, hanggang kay Sandra, alam nila ang lahat at sinaklaw nila ang kanyang krimen. Pero hindi iyan ang pinakamalaking kasamaan. Sa pamamagitan ng kanyang source, isang matagal ng nurse na dissatisfied sa Prestige Medical Center, natuklasan ni Sofia ang isang nakakagulat na lihim. Ang Prestige Medical Center, sa ilalim ng management ni Director Ramon, ay hindi lang isang lugar para itago ang sakit ng kanyang anak, kundi isang lugar din para sa mga illegal drug trials. Nakikipagtulungan ng kanilang ospital sa ilang foreign pharmaceutical companies na hindi kilala, paliwanag ni Sofia. Nag-i-import sila ng mga bagong antiviral drugs na hindi pa lisensyado at ginagamit ang mga HIV patients sa ospital bilang guinea pigs. Bilang kapalit, tumatanggap si Director Ramon ng malalaking commissions. Nang marinig ito ni Marco, nagbago ang kanyang mukha. Tumayo siya. Pabalik-balik sa kwarto. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Hindi ako makapaniwala. Ito ay isang unforgivable breach ng medical ethics. Ginawa niya ang kanyang mga pasyente, ang mga taong desperado sa sakit, para kumita ng pera. Hindi nakakagulat na ang death rate ng mga HIV patients sa Prestige Medical Center ay abnormally high kamakailan lang. Akala ng lahat ay lumalala ang kanilang sakit. Pero hindi. Hindi tinapos ni Marco ang kanyang sinasabi, ngunit pareho sina Clara at Sofia na naintindihan. Ang mga pagkamatay na yon ay hindi natural. Namatay sila dahil sa horrible side effects ng mga experimental drugs. At ang mga pagkamatay na yon ay perfectly covered up ni Director Ramon
at ng kanyang sistema sa ilalim ng fasad ng progression of the disease. Ang puso ni Clara ay bumalot sa matinding galit. Hindi na lang ito tungkol sa panloloko sa pag-ibig. Ito ay isang krimen laban sa sangkatauhan. Ang pamilya Villa ay hindi lang selfish at cruel, kundi cold-blooded killers. Itinayo nila ang kanilang rich empire sa kalusugan, buhay, at sakit ng maraming tao. Kailangan nating pigilan sila, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay matatag. Hindi lang tayo maghihiganti para sa ating sarili, kundi para rin makuha ang hustisya para sa mga patay na biktima at iligtas ang mga natitira. Tumango si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Para ibagsak ang halimaw na ito, kailangan natin ng mga undeniable proof, ang medical records ng mga pasyente na sumali sa drug trials, ang mga agreements sa mga drug companies, at pinakamahalaga, ang original medical records ni Rafael. Ang lahat ng mga ito ay nasa isang lugar, ang Medical Record Storage Room ng Prestige Medical Center. Ang lahat ng mga mata ay tumingin kay Clara. Naiintindihan niya ang kanyang papel sa planong ito. Bilang magiging manugang na may dalang pangunahing apo, siya lang ang pwedeng pumasok sa ospital nang walang pagdududa. Ang misyon na mag-infiltrate sa storage room, isang lugar na mahigpit na binabantayan, ay nasa kanyang balikat. Kahit na alam niyang ito ay isang napakadelikadong misyon, hindi siya nag-aalangan. Handa na ako. Ayon sa plano ng pamilya Villa, nagsimula si Clara na pumunta sa Prestige Medical Center para sa regular prenatal checkups. Mula sa unang beses, nalaman niya na hindi ito isang ordinaryong checkup, kundi isang carefully staged play. Nag-arrange sila para kay Clara ng isang head of OB-GYN, isang middle-aged na lalaki na may benevolent face ngunit may deceptive eyes. Parehong sumama sina Celeste at Sandra para i-escort si Clara. Gusto nilang masigurado na ang lahat ay nasa ilalim ng kanilang kontrol. Sa ultrasound room, ang doktor ay professionally na nag-o-operate. Sa screen, isang black and white image ng isang maliit na fetus ang lumabas. Narinig ni Clara pa ang tumatakbong tibok ng puso ng bata. Walang tigil ang doktor sa pagpuri. Congratulations sa pamilya. Ang fetus ay very well developed. Malusog ang puso. Ang pangunahing apo ng pamilya Villa? Walang duda. Tumingin sina Celeste at Sandra sa screen. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng kasiyahan. Ngunit alam ni Clara na ang lahat ay kasinungalingan. Ang image at tunog ay isang replayed video. Akala nila ang isang babaeng hindi pa nabubuntis na tulad ni Clara ay hindi makakakita. Pero nagkamali sila. Naglaan si Clara ng gabi sa pag-aaral ng pregnancy process. Nanood ng daan-daang totoong ultrasound videos online. Alam niyang ang nakikita niya ay isang mura na trick. Ginampanan ni Clara ang kanyang papel. Nagpanggap na masaya at na-touch hanggang sa umiyak. Walang tigil siyang nagpasalamat sa doktor, sa kanyang biyenan, at sa kapatid ng kanyang asawa para sa kanilang pag-aalala. Ang kanyang pagganap ay perfect na walang nagduda. Sa mga check-ups, hindi nag-aksaya si Clara ng isang segundo. Habang inilalabas siya ng nurse para sa mga test sa iba't ibang areas, sinikap niyang i-memorize ang buong layout ng ospital. Lalo siyang nag-focus sa administrative area sa ikatlong palapag kung saan matatagpuan ang record storage room. Ito ay isang very secure area. Ang pinto ay laging may security guard. Ang pinto sa storage room ay isang strong metal door na nakalock sa pamamagitan ng card access system at password. Ilang authorized people lang tulad ni Director Ramon at ang head of administration ang pwedeng pumasok. Alam ni Clara na ang pag-i-infiltrate doon ay halos isang impossible mission, ngunit hindi siya pwedeng sumuko. Nagsimula siyang mag-obserba ng mas maigi. Napansin niya ang schedule change ng mga security guards, ang habits ng mga nurses, at staff na nagtatrabaho sa lugar na yon. Napansin niya na sa lunch break mula 12:00 p.m. hanggang 1:30 p.m., ang administrative area ay pinakatahimik.
Ang security guard ay tila maslak sa oras na yon. Ito ang golden time para kumilos. Ang natitirang problema ay paano i-bypass ang metal door, card access, at password. Kailangan niyang makuha ang pareho. Ibinahagi niya ang kanyang mga observations at difficulties kina Sofia at Marco. Pagkatapos ng ilang araw ng discussion, gumawa sila ng isang detalyado at bold na plano. Ang source ni Sofia ay tutulungan sila mula sa loob. Ang nurse na yon ay makakakuha ng fingerprint sa access card ng head of administration at maghahanap ng paraan para mag-eavesdrop sa password. At si Clara, kailangan niyang i-distract ang security guard at mag-sneak in. Ang plano ay nabuo. Ang lahat ay nakasalalay sa kanilang coordination at konting swerte. Sa pagtingin sa blueprint ng ospital na ginawa ni Clara, ang puso niya ay tumatakbo. Ito ay isang malaking gamble. Kung magtagumpay, makukuha nila ang lahat. Ngunit kung mag-fail, mawawala ang lahat at baka pati ang kanyang buhay. Ngunit hindi na siya takot. Ang apoy ng galit at pagkauhaw sa hustisya ang nagsunog ng lahat ng takot sa kanya. Sa susunod na prenatal check-up, sinadya ni Clara na gumawa ng isang sitwasyon para makapag-stand siya malapit sa working area ni Director Ramon. Pagkatapos ng ultrasound show, sinabi niya sa nurse na medyo nahihilo siya at gusto niyang magpahinga sandali sa isang tahimik na lugar bago umalis. Ang nurse ay inutusan ni Celeste na alagaan si Clara na parang isang reyna. Mabilis siya nitong inalalayan sa waiting benches sa dulo ng hallway sa administrative area. Isang lugar na may kaunting tao. Umupo si Clara doon, nagpapanggap na nakapikit at nagpapahinga. Ngunit ang kanyang mga tainga ay nakatutok sa lahat ng tunog sa paligid. Ang pinto sa kwarto ni Direktor Ramon ay ilang hakbang lang mula kay Clara at medyo nakabukas. Sa sandaling iyon, lumabas si Rafael na may mukhang medyo worried. Kumatok siya at pumasok sa kwarto ng kanyang tatay. Hindi tuluyang nagsara ang pinto. Nag-iwan ng isang maliit na gap, isang unexpected lock. Hindi huminga si Clara. Nakatutok ang kanyang tainga. Pa, may gusto akong sabihin sa'yo. Ang boses ni Rafael ay nag-aalangan. Ano yon at mukha kang tense? Ang boses ni Direktor Ramon ay narinig. Kalmado pa rin at powerful. Upo ka. May isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Rafael. Ang boses ay mas mahina, na parang takot na may makarinig. Tungkol kay Clara at sa bata. Hindi ako mapakali pa. Kahit na ang prenatal screening test ngayon ay napakamoderno, mayroon pa ring risk. Paano kung ang bata ay ma-inherit ang HIV sa akin? Ano ang gagawin natin? Tumawa si Direktor Ramon nang may malamig na tawa. Akala ko, itatanong mo yan. Bata ka pa. Tama lang na mag-alala ka, pero huwag mong hayaang masira ng pag-aalala mo ang isang malaking bagay. Huwag kang mag-alala. May ready-made plan na ako. Plan? Anong plan pa? Una, sabi ni Direktor Ramon ng malinaw, gagamitin natin ang mga most advanced medical methods para mag-i-intervene habang nasa sinapupunan. I-minimize ang risk of infection hanggang sa pinakamababang level. Pangalawa, kapag ang bata ay ipinanganak na, agad natin siyang bibigyan ng isang special drug para siyang isang huling preventive vaccine. Ang lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol. Drug? Anong klaseng gamot ang may ganoong epekto pa? Ligtas ba ito para sa bata? Sunod-sunod na tanong ni Rafael. Ang pag-aalala sa kanyang boses ay lalong lumilinaw. Ang boses ni Direktor Ramon ay naging harsh, mukhang nainis. Hindi mo kailangang malaman kung anong gamot yan. Kailangan mo lang malaman na aayusin nito ang problema. At tungkol sa safety, wala namang perfectly safe sa mundo. Kung gusto mong magtagumpay sa isang malaking bagay, kailangan mong tanggapin ang kaunting risk. Kailangan mong maintindihan. Ang apo na ito ay hindi lang ang aking apo, kundi ang lucky charm para sa aking political career. Ito ang kinabukasan ng buong pamilya. Dapat itong maging malusog. Naiintindihan mo? By all means,
Bawat salita ni Direktor Ramon ay parang isang sledgehammer na tumama sa dibdib ni Clara. Special drug. Tanggapin ang kaunting risk. By all means. Biglang naunawaan ni Clara ang isang nakakakilabot na katotohanan. Hindi lang nila plano na itali siya gamit ang bata na ito. Handa rin silang igambol ang buhay ng isang sanggol. Kung ang bata ay hindi ayon sa kanilang gusto, baka hindi sila mag-aalinlangan na ayusin ito para itago ang kanilang lihim at protektahan ang kanilang kinabukasan. Ang kanilang cruelty ay lampas na sa lahat ng limitasyon ng pagiging tao. Maging ang isang nilalang na may sarili nilang dugo. Kaya nilang walang awa na isakripisyo. Umupo si Clara nang walang galaw sa upuan. Ang buong katawan niya ay malamig. Tapos na ang pag-uusap sa loob. Lumabas si Rafael na may stoned look. Nakita niya si Clara. Napakalaki ng gulat at mabilis na bumalik sa pagiging kalmado. Clara, bakit? Anong ginagawa mo dito? Medyo pagod lang ako, kaya nagpapahinga ako sandali. Sagot ni Clara. Sinisikap na huwag manginig ang kanyang boses. Okay ka na ba? Iuwi na kita. Tumango si Clara. Hinayaan niya si Rafael na alalayan siya. Ngunit sa kanyang puso, may isang bagyo na sumisigaw. Kailangan kong kumilos ng mas mabilis. Hindi ko hahayaang magkaroon ng mas maraming oras ang mga demonyo na ito para gawin ang kanilang barbaric plans. Ang mga sumunod na araw, lagi si Clara na may kakaibang pakiramdam. Parang may isang invisible pair of eyes na walang tigil na nagmomonitor sa kanya. Maging sa bahay o sa labas, naramdaman ni Clara na may nag-oobserba sa bawat kilos niya. Isang hapon, nang nasa apartment siya, biglang tumunog ang doorbell. Tiningnan ni Clara sa people at nagulat siya. Ang nasa labas ay si Sandra. Ano ang ginagawa niya dito? Mag-isa at walang abiso. Sabi ng kanyang kutob, may masamang mangyayari. Huminga si Clara ng malalim at binuksan ang pinto. Nakasuot si Sandra ng isang branded office dress. Ang kanyang mukha ay naka-makeup, ngunit hindi maitago ang pagod at inis. Hindi niya hinintay si Clara na imbitahin. Dire-diretso siyang pumasok sa bahay. Umupo sa sofa na parang bahay niya. Mag-isa ka lang dito. Okay lang naman. Maliit ang apartment pero malinis, sabi niya. Ang kanyang tono ay mayabang at sarcastic. May kailangan po ba kayo, ate? Direkta ni Clara na tanong. Ayaw niyang maging circuitous. Ngumisi si Sandra. Hindi ba ako pwedeng bisitahin ang magiging manugang na nagdadala ng kayamanan ng pamilya Villa? Pumunta ako para tingnan kung kumusta ka. Kung may kailangan ka, para masabi ko sa mga magulang ko. Biglang sumandal si Sandra. Tumingin kay Clara ng matalim, may nagdududa na mata. Okay ka ba talaga? Alam mo ba na naglalaro ka ng isang delikadong laro, Clara? Sa tingin mo ba ang pagkakaroon ng bata sa tiyan mo ay makukuha mo na ang lahat? Masyado kang inosente. Ang puso ni Clara ay kumabog. Ano ang sinasabi niya? Baka may nalaman siya. Sinikap niyang maging kalmado ang kanyang mukha. Hindi ko po naintindihan ang sinasabi niyo. Hindi mo naintindihan? Tumawa si Sandra ng mockingly. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang aming pamilya ay hindi simple na tulad ng iniisip mo. Ang tatay ko, kaya niyang gawin ang lahat para makuha ang kanyang goal. Ang kapatid ko, isa siyang duwag. Ngunit kapag na-corner siya, kaya rin niyang maging siraulo. Sino ka ba para makalusot sa kanila? Ang kanyang mga salita ay parang isang babala at isang test. Tinatest niya ang reaksyon ni Clara. Nagpasya si Clara na manahimik para makita kung ano ang susunod niyang gagawin. Nang makita na wala siyang reaksyon, mukhang naiinip si Sandra. Tumayo siya at pabalik-balik sa kwarto. I told you the truth, hindi kita gusto. Ayaw ko na ang isang tao na tulad mo ay papasok sa aming pamilya. Ngunit mas ayaw ko na ang buong pamilya ay bumagsak dahil sa isang lihim na hindi maitatago habang buhay. Ang kwento mo at ni Rafael ay maaga o madaling lalabas. Kapag nangyari iyon,
Hindi lang ikaw ang malulugi, kundi pati na rin ako. Kaya pala, naiintindihan na ni Clara. Hindi niya talaga inaalerto si Clara. Nag-aalala lang siya para sa sarili niya. Takot siya na ang kanyang luxury life ay maglalaho kung ang lihim ng pamilya ay mabubunyag. Gusto niyang gamitin si Clara para ayusin ang gulo bago ito lumala. Kaya, ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ni Clara. Huminto si Sandra, lumingon kay Clara. Nasa iyo yan. Gusto mo bang ipagpatuloy ang drama na ito at maghintay na masira ang lahat? O gusto mong humanap ng sarili mong escape? Bibigyan lang kita ng clue. Ang lahat ng lihim ng pamilyang ito, lahat ng krimen ng tatay at kapatid ko, ay nasa isang lugar. Ang record storage room ng ospital. Sabi niya, at parang aksidenteng napabulong. Ang boses ay puno ng contempt. Nakakatawa ang security ng ospital. Ang kwarto na naglalaman ng mga top secret documents ay may password na ang date of establishment lang ng ospital. Isang joke lang. Okay, masyado na akong nagsalita. Mag-isip ka na. Pagkatapos, sinuot ni Sandra ang kanyang sunglasses, kinuha ang kanyang handbag at umalis. Hindi man lang nagpaalam. Nakatayo si Clara nang walang galaw sa kwarto. Isang napakahalagang impormasyon ang nabunyag sa isang unexpected na paraan. Ang password ay ang date of establishment ng ospital. Sinadya itong i-reveal ni Sandra kay Clara. Gusto niya si Clara na mag-i-infiltrate, kumuha ng proof, at ibagsak ang kanyang pamilya. Gusto niya si Clara na maging isang paon sa kanyang laro. Kahit na alam ni Clara ang motive ni Sandra, hindi niya maaaring i-deny na ito ay isang divine opportunity na kailangan niya. Sa gabing iyon, nagkaroon si Clara ng isang emergency meeting kasama sina Marco at Sofia. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa unexpected visit ni Sandra at ang impormasyon tungkol sa password na sinadya niyang i-reveal. Ang date of establishment ng ospital, bulong ni Marco. Isang napakasimpleng password. Ang overconfidence ni Director Ramon ay minsan nagiging deadly oversight. Ito ay isang trap, ngunit isang opportunity din. Sabi ni Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Gagamitin natin ang intensyon ni Sandra na ayusin ang gulo ng kanyang pamilya. Ang source ko ay nagpadala na ng signal. Na-copy na niya ang access card ng Head of Administration. Ang lahat ay handa na. Clara, kaya mo ba? Tumingin si Clara sa kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay matatag. Kaya ko ang lahat. Kikilos tayo bukas ng tanghali. Bahagi 7. Ang infiltration at ang pagsabog. Kinabukasan ng tanghali. Pumunta si Clara sa ospital. Ang rason ay masama ang pakiramdam niya at kailangan ng isang emergency check-up. Perfect ang kanyang drama. Madali niyang nalusutan si Celeste sa telepono. Ayon sa plano, ang nurse na source ay nag-iwan ng isang uniform sa locker sa restroom sa ikatlong palapag. Mabilis si Clara na nagpalit, nagsusuot ng cap, face mask, at naging isang unremarkable nurse. Ang puso niya ay kumabog na parang isang drum nang maglakad siya patungo sa administrative area. 12:30 p.m. Ang hallway ay walang tao. Isang security guard lang ang nakaupo sa desk. Ang kanyang mga mata ay sleepy na nanonood ng telepono. Sa sandaling iyon, sa kabilang dulo ng hallway, may isang malakas na crash na narinig. Sinundan ng malakas na sigaw ng kanilang allied nurse. Naku, nabasag ang oxygen tank. Sir, tulungan niyo po ako. Delikado po. Nagulat ang security guard. Mabilis siyang tumayo at tumakbo sa pinanggalingan ng sigaw. Ilang segundo lang ang oras. Mabilis si Clara na lumapit sa metal door. Nanginginig niyang na-swipe ang access card. Isang maliit na bipang narinig at ang berdeng ilaw ay umilaw. Mabilis niyang pinindot ang password. Ang date of establishment ng ospital. Isang dry click ang narinig at ang pinto ay bumukas. Nag-slip si Clara sa loob at agad na sinarado ang pinto. Sa loob ay isang malamig na kwarto, walang bintana. Tanging ilaw lang ng fluorescent lamps.
Ang hangin ay makapal sa amoy ng lumang papel at alikabok. Dose-dosenang mga cabinets ang nakasalansan na naglalaman ng libu-libong folders. Wala si Clara ng maraming oras. Direkta siyang pumunta sa cabinets na may label na Patients. Hinahanap ang pangalang Rafael Villa. Maraming folders na may pangalan niya, ngunit lahat ay ordinaryong medical records. Alam ni Clara na ang original medical records ay tiyak na nasa isang espesyal na lugar. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang isang maliit na safe na nakatago sa likod ng isang cabinet. Sinubukan niyang gamitin ang parehong password kanina. Isang click na naman. Ang safe ay nabuksan. Sa loob ay isang folder lang. Sa labas ay may pulang stamp na secret. Binuksan niya at ito na yon. Ang original HIV medical records ni Rafael na may malinaw na positive test results at ang signatures ng mga initial doctors. Nandoon din ang pangalan ni Dr. Marco. Pagkatapos, ay pumunta si Clara sa section ng Research and Cooperation. Doon ay nakita niya ang mga makapal na folders na naglalaman ng mga illegal drug trials. Sa loob ay ang listahan ng mga pasyente, ang monitoring reports at ang mga lucrative contracts na pinirmahan sa mga pharmaceutical companies na may unmistakable signature ni Director Ramon Villa. Nanginginig niyang kinuhaan ng litrato ang bawat pahina gamit ang kanyang telepono. Nang nasa gitna siya ng pagkuha ng litrato, isang papel ang nahulog mula sa loob. Pinulot niya ito at na-stun siya. Ito ay isang pre-written sperm donation contract. Ang Party A ay isang sperm bank. Ang Party B ay si Rafael at Maria. Ang content ay nagsasabi na voluntaryo nilang tinatanggap ang donated sperm para magkaanak. Ito ang kanilang Plan B. Isang kasinungalingan na inihanda para i-legitimize ang isang bata na hindi nila kadugo kung kailangan. Ang kanilang cruelty at kalkulasyon ay walang limit. Mabilis kinuhaan ni Clara ng litrato ang kasuklam-suklam na contract na yon. Nang isinuot niya ang kanyang telepono, narinig niya ang mga footsteps sa labas ng hallway. Bumababalik na ang security guard. Mabilis niyang ibinalik ang lahat sa dati nitong posisyon. Nilock ang safe at ang cabinet at dahan-dahang lumabas. Mabilis si Clara na pumunta sa restroom on time na bumalik ang security guard sa kanyang desk at nagpalit siya ng damit. Lumabas siya ng ospital. Mahigpit na hawak ang telepono na naglalaman ng pinakamalakas na proof. Ang araw ng tanghali ay tumama sa kanyang mukha, ngunit wala siyang naramdamang init. Ang puso niya ay may lamig ng galit at matatag na determinasyon. Ang end ng pamilya Villa ay malapit na. Ilang linggo pagkatapos ng matagumpay na infiltration, nang akala ni Clara ay may mas maraming oras siya para isolidify ang proof at magplano ng mas maigi. Biglang nag-strike ang pamilya Villa. Si Director Ramon, na may lumalaking political ambition, ay nagpasya na mag-o-organize ng isang malaking party sa isang 5-star hotel. Ang party na ito ay may dalawang layunin. Una ay para ilobby ang kanyang candidacy para sa city council member. Ang pangalawa ay para opisyal na ipahayag ang magandang balita sa high society. Si Clara ay itinulak sa sentro ng party. Naging isang kasangkapan para i-polish ang pangalan ni Director Ramon. Pinilit niya si Clara na magsuot ng isang gorgeous evening gown, naka-makeup at hand-in-hand silang magkasama ni Rafael sa pagbati sa lahat ng mesa. Sa harap ng daan-daang bisita, mga successful businessmen, mga powerful politicians, hinawakan ni Director Ramon ang kamay ni Clara. Ang boses ay malakas at puno ng pride. Gusto kong ipakilala sa inyo, ito si Clara, ang magiging manugang ng aming pamilya. Hindi lang siya maganda at well-mannered, kundi nagdadala rin siya ng dugo ng pamilya Villa, ang aking pangunahing apo. Malakas na palakpakan ang narinig. Ang lahat ng mata ay tumingin kay Clara. May paghanga, may inggit. Ngumiti lang siya. Isang perfect smile na pinraktise sa salamin.
Ang kanyang kamay ay dahan-dahang inilagay sa kanyang flat tummy. Ginaganap ang papel ng isang perfectly happy woman. Ngunit sa loob niya ay may matinding kasuklam-suklam. Pakiramdam niya'y isa siyang merchandise na na-display. Isang puppet na kinukontrol ng strings. Ang climax ng drama ay nang hawakan ni Direktor Ramon ang isang baso ng wine at umakyat sa stage. Pagkatapos ng isang flowery speech tungkol sa kanyang mga contributions sa medical industry at mga promises para sa kinabukasan kung siya ay manalo, bigla siyang tumingin kina Clara at Rafael at boldly na nag-anunsyo. Sa masayang okasyon na ito, gusto ko ring i-anunsyo ang isang mahalagang balita. Para doble ang kaligayahan, nagpasya ang aming pamilya na ang kasal ng aking anak, si Rafael Villa, ay gaganapin sa susunod na linggo. Ang buong kwarto ay muling nagsabog sa palakpakan at congratulations. Ngunit si Clara ay na-freeze. Susunod na linggo. Isang linggo na lang. Masyadong mabilis ang lahat. Masyadong biglaan. Ito ay isang malinaw na trap. Hindi niya binigyan si Clara ng pagkakataon na tumanggi o magpaliban. Ipinipilit niya si Clara sa isang passive position. Pinipilit si Clara na pumunta sa altar, itali ang kanyang buhay sa criminal family na ito bago pa siya makagawa ng anumang bagay. Tiningnan ni Clara si Rafael at ang kanyang mukha ay medyo pale. Baka hindi rin niya alam ang desisyon na ito. Si Celeste ay nagbibigay ng isang satisfied smile habang si Sandra ay tumitingin kay Clara ng makabuluhang mata na parang sinasabi, "Kita mo na, binalaan na kita." Ang party ay natapos sa joy ng pamilya Villa at sa pagkalito ni Clara. Matagumpay nilang na-corner si Clara. Ngunit hindi nila alam na kapag ang isang hayop ay na-corner, nagiging mas delikado ito kaysa kailanman. Sa gabing yon, gumawa si Clara ng rason na pagod siya at hindi umuwi sa kanila, kundi nag-taxi siya sa kanilang secret meeting point. Ang maliit na kwarto ay ngayon ang headquarters para sa final battle. Nandoon na sina Marco at Sofia. Ang mukha ng lahat ay tense nang marinig nila ang unexpected announcement ni Direktor Ramon. "Isang linggo na lang," sabi ni Sofia, ang kanyang kamay ay naging kamao. Napakamabilis ng matandang yon. Gusto niyang itali ka sa isang kasal bago siya maging secure sa kaniyang political path. "Walang masyadong oras, pero may magagawa pa tayo," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado at reassuring. "Kailangan lang nating i-compile ang lahat ng proof at ilabas ito sa pinakamahalagang oras." At nagsimula sila sa isang race against time. Ang buong kwarto ay puno ng mga papel, computers, at recording devices. Scientific nilang ini-classify ang lahat ng proof. Ang bahagi ni Clara ay ang mga litrato na kinuha mula sa storage room. Ang original HIV medical records ni Rafael, ang illegal drug trial files, ang contracts sa mga drug companies, ang listahan ng mga pasyente na namatay ng kakaiba, at maging ang pekeng sperm donation contract. Bukod pa rito, may isa pa siyang secret weapon. Sa buong panahon, patago siyang gumagamit ng isang maliit na recorder para i-record ang mga mahahalagang pag-uusap kina Rafael at sa kanyang pamilya. Ang mga recordings na yon ay puno ng mga schemes, mga cruel words, at undeniable proof ng kanilang totoong mukha. Ang bahagi ni Sofia ay ang mga testimonies ng mga biktima. Napilit niya ang 3 sa 5 babae na maging witness. Ang kanilang mga kwento ay na-record at na-video. Sila ay parang mga kutsilyo na tumusok sa imahe ng isang hypocrite na pamilya na sinikap ng pamilya Villa na itayo. Ang bahagi ni Marco ay ang mga professional medical analysis na nagpapakita ng serious violations sa treatment at drug trial process sa Prestige Medical Center. Siya rin ang nakipag-ugnayan sa mga passionate journalists, ang mga taong pinagkakatiwalaan niya na hindi mabibili ng pera. Nagtrabaho sila ng walang tigil. Alam nilang 3 na hindi lang ito isang revenge, kundi isang laban para sa hustisya. Hinati nila ang mga evidence packages sa iba't ibang sets. Ang bawat package ay may specific target. Isa para sa mga malalaking news agencies, isa para sa Department of Health,
isa para sa investigation agencies at isang special package na mas kumpleto ay ipapadala sa City Council. Ang huling plano ay nabuo. Hindi sila kikilos bago ang kasal. Hahayaan nila ang pamilya Villa na i-enjoy ang huling araw ng kanilang bliss at arrogance. Ang attack ay ilalabas sa mismong 9 na CCM sa araw na may huling hearing si Director Ramon para sa kanyang candidacy. Sa oras na yon, nasa tuktok siya ng kanyang power at sa oras ding yon ay ibabagsak nila siya sa kailaliman ng impyerno. Ang mga huling araw ay lumipas sa matinding tensyon. Kailangan pa rin ni Clara na mag-try ng wedding dress, kumuha ng wedding photos. Mukhang masaya sa tabi ni Rafael. Ngunit sa kanyang puso ay nagbibilang siya ng bawat oras. Bahagi hike, ang pagtatapos at ang pagsibol ng pag-asa. Sa umaga ng Biyernes, ang langit ng Maynila ay malinaw, walang ulap. Ngunit alam ni na Clara, Marco at Sofia na may isang bagyo na paparating. Sa City Council Hall, si Director Ramon Villa ay nakasuot ng isang eleganteng suit at may kumpiyansa na nakatayo sa podium. Nagpapakita ng kanyang mga plano at ambisyon. Nasa malapit na siya sa tuktok ng power na pinangarap niya. Eksaktong 9 a.m. Sa kanilang secret room, ang tatlong daliri ni na Clara, Sofia at Marco ay sabay-sabay na pinindot ang send sa computer. Ang maraming emails na puno ng proof ay sabay-sabay na ipinadala. Kasabay nito, ang mga link sa mga documents, videos at recordings ay in-upload sa mga anonymous social media accounts. Nagsimula na ang bagyo. Sa hall, nagsimulang mag-vibrate ang mga telepono. Sa simula ay may mga maliit na bulungan. Pagkatapos ay nagbago ang mga mukha. Isang matandang council member, ang nakaupo sa harap na hilera, ay biglang tumayo. Nagtataas ng kanyang tablet. Ang galit na boses ay nag-echo sa buong kwarto. Chairman, a motion to suspend the hearing. Mayroon kaming napakaseryosong impormasyon tungkol sa moral character at legal standing ng kandidato na si Ramon Villa. Si Director Ramon ay nakatayo sa podium. Ang kanyang mukha ay naging pal. Hindi pa niya naiintindihan kung ano ang nangyayari nang bumukas ang malaking pinto ng hall. Isang grupo ng mga pulis at health inspectors ang pumasok. Dire-diretso silang lumapit kay Director Ramon. Isang inspector ang malakas na bumasa ng arrest warrant at ang desisyon na isil ang Prestige Medical Center para sa investigasyon. Ang empire ng pamilya Villa ay bumagsak sa loob ng ilang minuto. Sa harap ng daan-daang council members at media cameras, si Director Ramon ay nanginginig at bumagsak sa podium. Ang imahe ng isang respetadong hospital director, isang promising na kandidato na nakaposas at ina-escort palabas ng hall ay agad na kumalat sa lahat ng news outlets. Kasabay nito, ang Prestige Medical Center ay na-lockdown. Ang mga pasyente ay nagpanik. Ang mga medical staff ay nagulat. Isang empire na itinayo sa krimen ay sa wakas ay nagbayad na. Nang marinig ang masamang balita, si Rafael ay parang isang siraulo. Hindi niya makontak ang kanyang tatay. Tinawagan niya si Clara, ngunit hindi niya sinagot. Nagmaneho siya papunta sa apartment ni Clara. Bang! 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 Malakas siyang kumatok sa pinto. Kalmado si Clara na binuksan ng pinto. Sa harap niya ay isang Rafael na ganap na iba. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay pula. Ang kanyang mukha ay crumpled sa galit at takot. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito, hindi ba? Nagngingit-ngit siyang sumigaw. Pumasok at hinawakan ang mga balikat ni Clara. Hindi natakot si Clara. Malamig siyang tumingin sa kanyang mga mata. Ako ang gumawa. Nagulat ka ba? Pinagkatiwalaan kita. Napakabait ng pamilya ko sa'yo. Bakit mo ginawa ito? Sigaw niya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa balikat ni Clara at masakit. Mabait? Tumawa si Clara ng mapait at contemptuous na ngiti. Ang pagiging mabait ba ay ang lukuhin ako tungkol sa iyong nakamamatay na sakit?
Ang pagiging mabait ba ay ang magplano na gumamit ng isang bata para itali ako? Ang pagiging mabait ba ay ang tingnan ako na parang isang breeding machine lang? Malakas na tinulak ni Clara ang kanyang mga kamay. Umatras siya ng ilang hakbang. Makinig ka. Makinig ka sa ginawa ng iyong moral na pamilya. Pinindot ni Clara ang play sa Bluetooth speaker na nasa mesa. Ang mga recordings ay narinig ng malinaw. Ang boses ni na Celeste, Director Ramon, at maging ang kanyang sarili na may mga schemes, mga cruel words. Si Rafael ay naka-frozen. Ang kanyang mukha ay naging pale at pagkatapos ay berde. Hindi siya makapaniwala na na-record ang lahat. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Marco kasama ang mga pulis. Rafael Villa, arestado ka dahil sa intentional transmission of HIV at mga related charges. Sumama ka sa amin. Tumingin si Rafael kay Clara nang may galit at pagkatapos ay bumagsak sa sahig. Ang laro ay tapos na. Pagkatapos na ina-escort si Rafael, ang kwarto ni Clara ay naging tahimik. Ngunit sa labas, ang media storm ay nagsisimula pa lang. Ang kaso ng pamilya Villa ay naging sentro ng atensyon ng lipunan. Ang lahat ng kanilang mga krimen, mula sa panluloko, intentional infection sa mga babae, hanggang sa illegal drug trials sa mga pasyente, ay na-expose sa lahat ng news outlets. Nang marinig ni Celeste na na-arrest ang kanyang asawa at anak, hindi na siya makapagpanggap. Talaga siyang nahimatay. Isang stroke ang nagpadala sa kanya sa ospital na may half-body paralysis. Baka yun ang karma na nararapat sa kanyang mga evil schemes. Si Sandra, sa kanyang katalinuhan at kalkulasyon, ay mabilis na kumuha ng kanyang sariling lawyer at voluntaryong nakipagtulungan sa mga investigation agencies para makuha ang leniency. Itinapon niya ang lahat ng kasalanan sa kanyang tatay at kapatid. Ginawa niya ang sarili niyang isang passive outsider. Ang investigasyon ay naganap ng mabilis. Mula sa mga files na ibinigay ni na Clara, natuklasan ng pulis ang mas horrible na krimen. Natuklasan nila ang isang murder case na nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Ang biktima ay isang 15 taong gulang na lalaki na may acute appendicitis. Si Rafael, na noon ay isang intern doctor, dahil sa pagiging lasing, mali ang kanyang diagnosis, iniisip na ang bata ay may simpleng stomachache. Ang kanyang negligence ay nagresulta sa hindi na-rescue ang bata sa oras at namatay. Ginamit ni Director Ramon ang pera at power para i-cover up ang buong bagay. Ginawa itong isang pagkamatay dahil sa unforeseen complications. Ang court trial ng pamilya Villa ay public na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Sina Clara, Sofia, at ang iba pang mga biktima ay nandoon bilang mga witness. Sa harap ng court, sina Director Ramon at Rafael ay hindi na ma-maintain ang kanilang dating dignity. Nagsimula silang mag-blame sa isa't isa. Sinabi ni Director Ramon na ang lahat ng ginawa niya ay para sa kinabukasan ng kanyang anak, para sa honor ng pamilya. Itinuro niya ang reckless lifestyle ni Rafael na nagdulot ng sakit. Pinilit siya na hanapin ang paraan para i-cover up ito. Sa kabilang banda, umiiyak si Rafael. Sinasabing ang overprotection at pressure ng kanyang tatay ang nagpabago sa kanya sa isang clueless, irresponsible person. Sinabi niya na si Director Ramon ang nagturo sa kanya na gamitin ang pera at power para itago ang kanyang mga kasalanan. Sa halip na harapin ito, ang kanilang mga testimonies kasama ang mga undeniable proof ay naglantad sa kanilang kasuklam-suklam na mukha. Ang trial ay tumagal ng ilang araw at sa huli ay nanalo ang hustisya. Ang huling sentence ay inihayag. Si Ramon Villa, dahil sa abuse of power, organizing illegal drug trials na nagdulot ng seryosong consequences at covering up crimes, ay nakatanggap ng pinakamataas na sentence, life imprisonment. Si Rafael Villa, sa kaso ng intentional transmission of HIV sa maraming tao at manslaughter dahil sa negligence, ay nakaharap sa 20 years sa kulungan. Si Celeste, bilang isang accomplice, ay nasent ng 3 taon sa kulungan.
ngunit na-suspend dahil sa kanyang kalusugan. Si Sandra, dahil sa kanyang kooperasyon at hindi direktang paglahok sa mga pangunahing krimen, ay nakatanggap ng mas magaan na sentence sa kaso ng not reporting a crime. Sa araw ng sentencing, nakita ni Clara ang mga luha na tumutulo sa mukha ni Sofia at ng iba pang mga babae. Hindi iyon luha ng kalungkutan, kundi luha ng paglaya. Ang multo na nagbabalik-balik sa kanilang buhay sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay nakulong na. Ang hustisya ay maaring dumating ng late, ngunit hindi ito kailanman nawawala. Ilang buwan pagkatapos ng trial, ang buhay ni Clara ay unti-unting bumalik sa normal. Ang madilim na nakaraan ay natapos na, ngunit binago rin siya nito magpakailanman. Hindi na siya ang inosente at mahina na Clara noon. Siya ay naging malakas, matatag, at alam niya kung ano ang gusto niya at kung ano ang kailangan niyang gawin. Sina Clara, Sofia at Marco ay nagpasya na gawing isang kapaki-pakinabang na aksyon ng kanilang sakit at galit. Magkasama nilang ginamit ang bahagi ng pera na ibinigay kay Clara ng korte bilang compensation para magtatag ng isang non-profit organization na tinawag na Healthcare Advocates. Ang layunin ng organization ay magbigay ng legal advice, psychological support, at financial assistance sa mga biktima ng frauds at misconducts sa medical industry. Gusto nila na ang kanilang kwento ay maging isang warning sa lipunan at isang source of encouragement sa mga taong nagdurusa sa kawalan ng hustisya ngunit takot magsalita. Ang bagong trabaho ay naka-absorb sa kanila. Si Marco, pagkatapos umalis sa Prestige Medical Center, ay tumanggi sa maraming offers mula sa mga malalaking ospital para i-devote ang kanyang sarili sa organization. Siya ang naging professional consultant. Samantala, sina Clara at Sofia ang responsible sa pakikipag-ugnayan at pagbabahagi ng mga kwento sa mga biktima. Sa pagtulong sa iba at makita sila na unti-unting nakakakuha ng tiwala at lakas ng loob, pakiramdam ni Clara ang kanyang buhay ay may mas malalim na kahulugan kaysa kailanman. Ang relasyon ni Clara at Marco ay natural na lumago mula sa mga araw na magkasama sila. Hindi lang siya ang taong nag-save kay Clara mula sa isang tragedy, kundi siya rin ang taong umunawa, nakibahagi, at laging nasa tabi niya sa pinakamahirap na oras. Isang hapon, habang sina Clara at Bea ay tumitingin sa mga lumang litrato, si Bea ay biglang nagturo sa isang litrato na kinuha sa isang college volunteering trip at sumigaw. "Clara, tingnan mo! Pamilyar ba ang taong ito?" Nag-squint si Clara. Sa litrato ay isang grupo ng mga estudyante na nakasuot ng asul na volunteer shirts at isa sa kanila, isang batang lalaki na may gentle, intellectual face, ay si Marco noong bata pa siya. Napakalaki ng gulat ni Clara. Sabi ni Bea ay may mataas siyang lagnat sa trip at ang medical student na yon na si Marco ang nag-alaga sa kanya at tinulungan siyang gumaling. Sa gabing yon, sinabi ni Clara kay Marco ang kwento. Tumawa siya. Isang gentle at warm na tawa. Sinabi niya na naalala pa niya ang masiglang education student na yon. Kaya pala, ang tadhana ay pinagtagpo na sila matagal na. Hindi lang nila ito napansin. Ang invisible thread na yon ang nag-ugnay sa kanila. At nang nasa pinakadulo na si Clara, siya ay lumabas na parang isang tagapagligtas. Ang kwento ni Clara ay nagkaroon ng ibang ending kaysa sa pinangarap niya. Hindi ito isang fairy tale tungkol sa isang prinsipe at prinsesa, kundi isang journey na puno ng struggle para hanapin ang hustisya at ang kanyang sarili. Nawala siya sa isang pekeng pag-ibig, ngunit nakahanap siya ng isang tunay na pag-ibig at isang noble purpose sa buhay. Ngayong umaga, sina Clara at Marco ay nakatayo sa balcony ng office ng organization, tumitingin sa mga taong nagmamadali sa Maynila. Ang araw ng umaga ay dahan-dahang sumisikat. Nagsisimula na naman ang isang bagong araw. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Marco. Ang kanyang puso
ay puno ng kapayapaan at pag-asa. Ang nakaraan ay nasa likod na at isang maliwanag na kinabukasan ang naghihintay sa kanya.